Nakita ko ang mga pictures, Willie. Malolokong babaeng iyon. Huwag mo na siya mabanggit ulit, baka samain ka sa akin. Itinaas nito ang dalawang kamay. Kinabukasan ay pumasok pa rin ako sa opisina. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kumpanyang pinagkukuhanan namin ng ikinabubuhay. Mabuti na lang, wala si Mami. Bandang tanghali nang tawagan ako ni Marco, ang kaibigan kong detective. May lead na ako sa bumili ng kotse para sa pinsan mo. Pero hindi pa ako sigurado. Parang ang mami mo ang nagbayad ng kotse, Enzo. Saglit akong natigilan. Sigurado ka ba dyan? Tanong ko. Hindi pa pare, pero na-trace ko ang car shop na pinagbilhan nila ng sasakyan. Bakit naman ibibili ng kotse ni Mami si Harold? Tinawagan ko si Ate Red. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko sa maraming bagay. Sinabi ko sa kanya ang nalaman ko. You're doomed, Lorenzo. At tanga ka kung hindi mo pa rin makuha ang lahat ng ito. Madalas talaga wala sa ayos kausap si ate. She always talk in puzzles. Ano naman ang ibig mong sabihin? Nag-umpisa na akong mainis. Mommy spent some of money to that asshole. Hindi ba involved si Harold sa hiwalayan niyo ni Alex? Malamang inutusan niyo ng mami mo. Napaghiwalin kayo at si Alex kumagat naman dahil kailangan niya ng pera. Si Mami ang punot dulo ng lahat ng ito? Hindi ka kasi nakinig sa akin noon. I told you something is not right sa nangyari. Ngayon, lumabas na rin ang totoo. Wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ako makapaniwalang kayang gawin ito ni Mami sa akin kung sakali. Maraming beses kong sinabi sa kanyang mahal ko si Alex. Hindi sana nangyari ang nangyari kung hindi siya nakialam. Hindi siguro nasilaw si Alex sa pera kung hindi nito inutusan si Harold. Malaki ang kinalaman niya kaya nagkagulo kami. I grabbed my keys and headed home. Gusto kong marinig mismo kay Mami na hindi totoo ang mga hinala namin sa kanya. Pagdating ko sa bahay, ay narinig ko ang boses nito mula sa kusina. She must be helping the maids to prepare lunch. Pinuntahan ko siya doon. We need to talk, Mom, I said. Por Diyos por Santo, Lorenzo. Papatayin mo ba ako sa gulat? I must have startled her. Nakatalikod kasi siya sa gawi ko. Ang sabi ko, kailangan nating mag-usap. Naglakad na ako palabas sa may swimming pool. Kinalma ko ang sarili ko. Hindi ko gustong mawalan ng respeto sa kanya. What is this all about? Anya, be honest with me, Ma'am. Inutusan mo ba si Harold para paghiwalayin kami ni Alex? Halatang nagulat ito sa tanong ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Stop lying, Ma'am. Ibinili mo ba ng sasakyan si Harold? Did you use him para paghiwalayin kami ni Alex? Napataas ang boses ko. Don't you dare raise your voice on me, Lorenzo. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Malalaman ko din ang totoo. Alam niyo na pinakaayo ko sa lahat ay ang niloloko ako. Hindi na ako bata. Kaya sana, hayaan niyo na ako. Oras na malaman kong minamanipulan niyo ang buhay ko, kalimutan niyo ng anak niyo ako. Saka ako umalis. Hindi ko pinansin ang pagtawag niya. Pabalik na siya ng opisina nang makatanggap ng tawag mula kay Anton. Hello? Enzo? I think she's back. Anya? Ano? Sino naman? Hello, Anton. Nawawala ka. Sino naman kaya ang tinutukoy niya? She's here, Enzo. Your ex. Bumalik siya. Nagkita kayo ni Alex? Tanong ko. Hello? Anton? Nawala na ito sa linya. Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik siya? Pero bakit? At bakit parang natuwa ko na bumalik siya? Alexa's Points of View. Pinagsusumikapan kong matutunan ang lahat ng itinuturo ni Dad, pati na rin Ian at Ate Chloe, tungkol sa pamamalakad ng hotel. Full force silang 3, kaya alam kong konting panahon na lang ay pwede ko nang hawakan ang Zoe Grand. Tiwala naman ako na kakayanin ko. Isha, anak, magmerienda ka muna. Si Mami, nandito ako sa may pool dito sa bahay namin. Every Saturday,
Ay half day lang ang pasok ko. Kaya I got time to read novels and relax a bit. Thank you, Mommy. I love you. Ito ang walang kapantay at pinakamimiss ko ang 24/7 na pag-aalaga ni Mommy sa aming magkakapatid kahit malalaki na kami. I love you to Isabel, pero namimiss pa rin kita. Umupo ito sa tabi ko na kinahihigaan ko. Ma'am, nandito na kaya ako? Araw-araw na tayo nagkikita. Ibinaba ko ang librong binabasa ko. Mas madalas ka naman sa opisina o di kaya sa resort. Panay pa ang overtime mo. Mabuti pa nung maliliit kayo. Wala akong kahati sa atensyon ninyo. Nagtatampo yata ang mami ko. Gusto ko lang na maging handa sa responsibilities na kakaharipin ko, ma'am. Kaya gusto kong matutunan lahat ng kailangan kong malaman sa pagpapatakbo ng hotel. I'm sorry kung nawawalan ako ng oras para samahan ka. You know I love you, right? Kulang lang sa lambing itong nanay ko. Dinadaan mo naman ako sa paglalambing mo. Busy na kasi kayo sa mabuhay ninyo. Hindi nyo namamalayan, tumatanda na rin kami ng daddy mo. Kung magsalita si Mami, akala mo naman 80 years old na siya. Hindi pa nga siya senior. Niyakap ko siya. Ma'am, matagal pa tayo magsasama. Aalagaan niyo pa ang mga apo niyo sa amin sa tuhod. Sabay tawa ko. Parang sila lolo at lola kina Maui at Sion. Sa bagay, gaya ng madalas sabihin ng tatay nung kapre, kalabaw lang ang tumatanda. Napangiw ako nang halikan niya ako sa pisngi. Minsan talaga parang bata pa rin kami kung ituring ni ma'am. Pwede kayong dumalaw sa akin kapag nasa Manila ako. Ipapasyal kita, ma'am. Tapos magsha-shopping tayo. Ayokong maramdaman niya na napag-iiwanan siya. Madalas we see our parents as these invincible adults dahil busy tayo sa maraming bagay sa buhay natin. We see our dads as these big strong men who work hard, protect us, and just take care of things, while our moms as our caretakers who are always there to make sure our needs are attended, that we always know we are loved. Because our own life has been going through so much transition and changes, we somehow simply failed to notice our own parents were aging. Nangungulila. Kailangan din ng pansin kagaya ni Mami. Gusto ko yan, anak. Ang gusto ko lang naman makasama kayo ng mga kapatid mo. I don't want to imagine a day when I can no longer talk to her like this. Kahit madalas hindi kami magkasundo ni Dad. I am not ready for the day to come when my parents are not with me anymore. I'm just not. They have been my guides and my anchor my entire life. Let's all make an effort to make more time for them sa mga mahal nating mga magulang. Ipakita at ipadama natin ang pagmamahal natin sa kanila and make sure they feel appreciated while we still have them with us. Wala ka bang gustong ikwento kay Mami, anak? Anya? Mula nang bumalik ako ay iniwasan ko nang makapagsolo kami ng ganito ni Mami. Gusto kong sarilinin na lang ang mga napagdaanan ko. Ayoko na sanang alalahanin pa ang mga nangyari. Gusto ko na lang paghandaan ang paniningil ko sa mga taong umagrabyado sa akin. Isa pa, ayoko ring pag-alalahanin pa si Mami. Anong kwento ba, ma'am? Wala naman po. Pinili kong wag tignan ang mukha niya. Anak, kilala kita. Maliit ka pa lang, kabisado ko ng ugali mo. Normal lang naman siguro yon, dahil nanay mo ako. Sa likod ng katarayan at pagmamaldita mo, alam kong malambot pa rin ang puso mo. Alam ko rin na matapang ka, kaya nga sa kabila ng pag-aalala ko noong umalis ka, alam kong kakayanin mo. Pero you have the tendency to turn your back lalo na kapag nasasaktan ka. Kaya ka nga umalis noon, di ba? Now, tell me, anong nangyari sa Manila at bigla kang napauwi? Mukhang hindi ko na siya malulusutan this time. Napilitan akong ikwento sa kanya ang mga nangyari, lalo na kung paano ako paratangan ng mami ni Enzo at ng pinsan niya. Hindi ko na sinabi ang tungkol sa paglapastangan sa akin ni Lorenzo. Sinubukan kong huwag umiyak, pero masakit alalahanin na ang taong minahal ko na inakalang ipagtatanggol ako ay siya ring mananakit sa akin ng sobra. Nagulat ako nang biglang tumayo si Mami. Your dad need to know this.
Walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Hindi ako papayag na basta na lang palampasin ito, Isabel. Wala silang karapatan na maliitin ka at paratangan ka ng kung ano-ano. Inaasahan ko na magiging ganito ang reaksyon niya. Ma'am, no. Please. Kilala niyo naman si Dad. Hayaan niyo na ako. Ang maningil sa kanila. Maang na napatingin sa akin si Mami. What do you mean? Hindi na kita hayaang lumapit pa sa kanila, Isabel. I can see how furious my mom is right now. You had to trust me on this, Mom. Hindi kayo dapat mag-alala. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko. Tuturuan ko lang sila ng leksyon na bagay sa kanila. Please? Pakiusap ko. Bumuntong hininga si Mami, saka lumapit sa akin. I'm sorry na wala ako sa tabi mo ng mga panahon na yon. Pare pagtanggol ka, anak. Hindi ka nila kilala, kaya wala silang karapatan na saktan ka. Niyakap ako ni Ma'am. Just promise me na hindi mo ipapahamak ang sarili mo. At palagi mong tatandaan na pwede mo akong kausapin tungkol dito. I'm proud of you, anak. Kinaya mo ang lahat ng mga pinagdaanan mo ng mag-isa. Tama ang daddy mo. Marami ang nagbago sa'yo. Namimiss niya na ang dating Isya. Sabay tawa ni Ma'am. Yung Isya na sakit sa ulo niya. Dugtong ni Ma'am na ikinalabi ko. Si daddy talaga. Maktol ko. Pero natutuwa ang daddy mo sa mga pagbabago mo. Kaya nga tiwala siyang kakayanin mong pamahalaan ang Zoe Grand. May iba tayo, anak. Itong Enzo, gwapo ba? Ma'am, angil ko. Ano nga? Gwapo ba? Bakit hindi mo ipaliwanag sa kanya nang mabuti ang mga nangyari? Marahil ay nabulag lang siya ng selos at galit sa pag-aakalang ipinagpalit mo siya. I did. Sinubukan ko naman, Mami, pero hindi siya nakinig. Ayos lang sa akin na paratangan ng mami niya at ng pinsan niya. Pero pati ba naman siya? He almost raped me. Bagay na hindi na kailangang malaman ni Mami. Alam mo, anak, nangyari na rin sa amin ng daddy mo yan. Noong mga panahon hindi pa kami nagkakaayos ng tita Kulin mo. Pinadalhan niya ako ng picture nila ng daddy mo na magkatabi sa kama habang ipinagbubuntis ko kayo ni Ian. Just like Enzo. Naniwala ako. Lumayo ako sa halip na kausapin ang daddy mo at alamin ang totoo. Nasaktan kasi ako, lalo na't may nakaraan sila ng daddy mo. Kaya naging sarado ang isip ko. Ganoon din si Enzo. Sigurado akong may dahilan kaya nasaktan siya ng sobra. Hindi pa rin sapat para saktan niya din ako. Kung mahal niya talaga ako, Ma'am, dapat pinakinggan niya man lang ako. Wala nang makakapagpabago ng isip ko towards them. They will pay for what they did to me. I know Mommy will always try to see the positive side of the situation and just to forgive kagaya ng pagpapatawad niya sa kakambal sa kabila ng mga nagawa nito. Pero iba ako. Mabuti na lang lumapit sa amin si Ate Juvie. May bisita daw. Si Ma'am ang sumagot sa papuntahin na lang dito sa may pool. Inayos kong sarili ko. Good afternoon po, Tita Tricia. Isabel, anong ginagawa ng payatot na to dito? May dala pang bulaklak? Good afternoon din, Ryan. Maiwan ko na muna kayo ni Isabel. Ikukuha lang kita ng merienda. Agad na umalis si Mami na may mapanuksong tingin sa akin. Ang nanay ko talaga. Anong meron? Tanong ko kay Ryan na iniabot ang dalang bulaklak sa akin. Gusto lang kitang dalawin. Anya? Wala naman akong sakit. Sagot ko. May sakit lang ba ang pwedeng dalawin? Sabay haplos nito sa batok. Hindi ba gano'n naman talaga tayong mga Pilipino? Nakakaalala lang dumalaw kapag may sakit. O di kaya mangungutang. Biro ko. Napasyal lang din. Ito naman, pinakatitigan niya ako sa mukha. Mukha bang pasyalan itong bahay namin? Isabel, babala ng kababalik lang na si Mami. May bit-bit itong tray na may juice. Sandwich at Shanghai roll. Nag-request kasi ako kaya nagluto si Ma'am. Pinandilatan niya ako nang humarap siya sa akin at muli kaming iniwan. Grabe ka naman talaga sa akin. Reklamo ni Ryan. Bakit ka nga kasi nandito? Para saan yung mga bulaklak na dala mo? Gusto ko pa rin manggaling sa kanya.
Mahirap mag-assume. Napaubo ito sa pag-inom ng juice. Gusto kong mas makilala pa natin ang isa't isa. Kunot noong tiningnan ko siya. Gusto kita, Isabel, at gusto kong ligawan ka. Wala naman sigurong magagalit. Di ba? Meron. Pareho kaming napatingin sa nagsalita. Si Dad, agad itong napatayo. Magandang hapon po, Tito. Tinanguan lang siya ni Dad. Hi, Dad. Tumayo ako at hinalikan siya sa pisngi. Anong sabi mo? Liligawan mo ang anak ko? Baling nito sa namumutlang si Ryan. Yes po, Tito. Gusto ko pong anak ninyo at sana po ay payagan ninyo akong ligawan siya. Bigla namang umiti si Dad na ipinagtaka ko. Walang problema sa akin, Ryan. Ewan ko na lang sa iba dyan. Teka, anong ibig niyang sabihin? Good luck na lang sa'yo. Dagdag pa niya. Bago ko pa maisiwalat ang pagtutol ko sa sinabi ni Dad, ay umalis na ito. Bitbit ang isang lumpiang Shanghai. Ang cool ng Dad mo, Isabel. Akala ko magagalit siya. Akala ko nga din. Anyari? Ngayong payag na ang daddy mo? Wala na ako nakikitang rason para hindi ka rin pumayag. Tinaasan ko siya ng kilay. Kung ayoko, hindi pa ako handang pumasok na naman sa isang relasyon. Ibang priority ko sa ngayon. Liligawan pa rin kita. Alam ko namang NBSB ka. Yun ang akala mo. Paano kasi Amazona ka? Dagdag nito, kakaibang manligaw? Nilalait mo ba ako? Ngumisi ito. Nagsasabi lang ako ng totoo, Isabel. Inirapan ko siya. Pero kahit Amazona ka, gusto pa rin kita. Malay mo, ako na ang gamot dyan sa pagiging maldita mo. Sabay kindat nito. Kahit kailan talaga, napakayabang mong payatot ka. Bahala ka sa buhay mo. Kidding aside, ibang priority ko sa ngayon, Ree. I will be joining our company. At ako nga hawak ng Zoe Grand. Kaya kung ako sa'yo, iba na lang ang ligawan mo. Napasinghap ako nang inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. I like you, Isabel, at gagawin ko ang lahat para magustuhan mo din ako. Hindi naman ako nagmamadali. Hinawakan niyang isang kamay ko at dinala iyon sa mga labi. Tita ganda, tili ni Maui, na agad kong sinugod ng yakap. Hello, love. Hinalikan ko siya sa pisngi. Tito Ray, nang mapansin nito si Ryan. Tita ganda, bakit nandito si Tito Ryan? Baka sa mukha nito ang pagtataka. Bakit ka ba nandito? Si Kuya Z naman ang sunod na nagtanong. Ito marahil ang kasama ni Maui. Napatingin ito sa bulaklak na nasa lamesa. Nililigawan ka ba ng lalaking ito, Isabel? Baling niya sa akin. Napatango ako sa kaseryosohan ni Kuya Z. Tita ganda, ano pong ibig sabihin ng nililigawan? Binuhat ko si Maui at iniwan namin ng ama at tito niyang seryoso ang mga mukha. Tita will explain to you later. Dito ka ba matutulog? Kapag ganitong weekend, ay dito siya natutulog. Naging malapit kami sa isa't isa. Si Maui ang nag-aalis ng anumang nararamdaman ko. Yes, tita. Can I sleep beside you again? Please? How can I say no to this precious? Sure, love. Tabi ka ulit kay tita. Paniguradong namimiss ko siya kapag bumalik na naman ako ng Manila. Sila ni Zion. Dinala ko siya sa kusina kung nasaan sila mami at daddy na mukhang nagmimerienda. Mamila, Daddy Lo, agad itong bumaba sa pagkakabuhat ko at pumagit na kina mami. Nasaan na yung maliligaw mo? Tanong ni Dad. Ginigisa ni Kuya Z. Biro ko. Masama kasi ang tingin ni Kuya Z sa pinsan niya. Bakit naman niya gagawin yon? Takang tanong ni mami. Nagkibit balikat na lang ako. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na sila na aalis. Hindi maipintang mukha ni Ryan at seryoso naman ang kay Kuya Z. Anong nangyari sa mga yon? Takang tanong ko. Sakto namang bumaba si Ian at si Sian. Kompleto na pala tayo. Lumit nga lang si Ate Chloe. Biro ni Sian. Napinisil ang pisngi ni Maui.
Carbon copy naman itong baby Maui natin ng mami niya. Kaya pwede na, sabi naman ni Dad. Daddy Lo, hindi na ako baby. Big girl na ako. Tita Isha said I could have a boyfriend already. Natigil ako sa pagnguya. Napatingin kasi silang lahat sa akin. Kung ano-anong itinuturo mo dito sa pamangkin mo, Isabel. Lagot ka sa ate mo. Sabay sa akin ni Dad. Nagpisay na lang ako. May iba tayo. Si Ian ba may girlfriend na? Sinamaan ako ng tingin ng kakambal ko. What? Don't tell me. Wala? Torpe ka talaga. Ako ate Isha, malapit na. Sabat ng bunso namin. Pag-aaral mong atupagin mo si Ian. May gatas ka pa sa labi. Biro ko sa kapatid ko. Malapit ako sa finish line ate. Don't worry. Maunahan ko pa si kuya magka-girlfriend. Panigurado yon. Graduating na si Ian sa college. Hindi porket hindi nagkukwento si Ian, ay wala na siyang girlfriend. Sagot ni Mami, mukhang may alam siya na hindi namin alam. Care to share, Ma'am? Sinong maswerteng babae na nakabihag sa puso ng kakambal ko? Dapat siya kaliskisan. Hintayin mo na kakambal mo ang magkwento, Isabel. Huwag natin siyang pangunahan. Tumingin ako kay Ian na naka-poker face. May love life na ang torping si Troy Adrian. Nagsimba kaming pamilya kinabukasan. Mula nang bumalik ako, ay nakagawian na naming magsimba ng kompleto. Kasama si Ate Chloe, Kuya Zay, at ang dalawa nilang anak, sina Sion at Maui. Sa kabila ng mga nangyari sa Manila, ay blessed pa rin ako. May mapagmahal akong pamilya na maipagmamalaki ko sa lahat. Mga magulang na may mabubuting puso. Lalo na ang mami ko. Nagpaalam akong mag-iikot-ikot sa mall pagkatapos namin kumain ng lunch. Paglabas ko ng restaurant, ay hindi ako makapaniwalang makakasalubong ko si Nicole, Abby at Faye, mga kaibigan ko mula pa noong high school. Malalapit na kaibigan, actually. OMG! Halos sabay nilang bulalas. Alexa, Isabel? Tuwang sinugod ako ng mga ito ng yakap na malagod ko namang tinanggap. Nabuhay ka, brat? Sinimangutan ko si Nicole. Dati pa man, madalas siya nitong tawaging brat. Sa bagay, totoo naman. Slight. Depensa ng utak ko. Oo nga, Isabel. Saang lupalop ka ba ng mundo nagsuot? Akala namin sumali ka na sa mga NPA sa pagre-rebelde mo sa daddy mo. Hindi lingid sa mga ito ang sama ko ng loob kay daddy. Sila ang naging takbuhan ko nung mga panahong galit ako sa ginawang pagpapakasal ni Daddy kay Ate Chloe at Ethan. Hoy, gravity naman yung NPA. Sa ganda kong ito, sabay irap ko. Baka biglang magkasundo ang mga rebelde. Magkasundong patayin ako sa kamalditahan ko. O di kay iparamsom. Yay! Oh gosh, ikaw nga talaga yan, Isabel. Wala pa rin ko pa siyang self-esteem mo. Nag-high five kami ni Faye. Napansin namin na pinagtitinginan na kami ng mga dumadaan. Sa ingay ba naman naming apat? Ganito talaga kaming magkakaibigan. Kapag magkakasama, kala mo laging may away dahil ang gugulo. Nang may makita kaming malapit na upuan, nakiupo muna kami. Chikahan, syempre sa haybu-haybu. Ilibre mo naman kami, Isabel. Bilang ngayon ka lang nagpakita. Magbayad ka ng utang sa pagkakawala mo sa mga hangouts natin. So bali, umaktong nag-iisip si Nicole. Mahigit 2 years kang wala. So 1 taon mo kaming ililibre. Pinaningkitan ko ng mata si Nicole. Che, wala akong utang. Kayo ang dapat ang bumawi sa akin. Kamusta na ba? Parang wala naman kayong ipinagbago. Luka-luka pa rin kayo. Sa bagay, ako din naman. May kasabihan nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Akala mo naman 10 taon kang nawala. Pero wag ka. May boyfriend na ako. Yayamanin. Pagmamalaki ni Faye. Gwapo ba? Tanong ko. Yayamanin, Isabel. May wheels na agaw pansin. Sagot niya na ikinatawa ko. Ang sama ah. Hindi na kayo uso ang gwapo sa panahong ito. Aanhin kong gwapo. Kung iiwan din lang ako. Mabuti pa si baby loves ko. Secured ako. May point naman siya. Ikaw, Abby. How are you?
Napansin ko na medyo tahimik ito. Okay naman ako, Isha. Masaya ako na nagkita-kita tayo ulit. Alam kong masaya siya na nagkita kami pero something is bothering her. Medyo nahihirapan kasing humanap ng trabaho si Abigail. Isabel, baka naman pwede mo siyang tulungan. Total sa ating apat, ikaw ang yayamanin. Nagtaka ako sa sinabi ni Nicole. Hindi mo ba nabalitaan ang pagkasangkot ng daddy niya sa smuggling ng drugs? Wala bang TV, radyo or kahit dyaryo man lang sa pinanggalingan mo? Ha, Isabel? Tanong ni Faye. Wala. Asar kong sagot. OMG, nabuntok yata siya talaga. Sabad ni Nicole. Saang buntok ba yan? Nang mapuntahan. Nakakaganda yata doon eh. Inborn na kaya ang ganda ko. Ayos lang ba, Abby? Kung sakaling maging executive assistant ka? Namilog ang mga mata nito. Sabi ni Dad, akong bahalang mag-hire ng magiging assistant ko. Talaga, Isabel? Nagliwanag ang mukha niya. Overqualified nga si Abby kung tutuusin. Pareho kaming graduate ng business management. Kung okay lang ba sa'yo? Luluwas ako ng Manila para i-manage ang Zoe Grand. At kung okay sa'yo, ikaw na lang kukunin kong EA. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Thank you so much, Isabel. Hulog ka ng langit. Alam mo bang ang dami kong ina-applyan pero walang gustong tumanggap sa akin. Dahil sa daddy ko. Gusto ko na ngang applyan kahit ang pagiging janitor. Magkatrabaho lang. Naubos na kasi lahat ng naipundar ng pamilya ko. Dahil sa pagpapagamot ni Mami. Naka-freeze lahat ng assets namin na natitira. Gawa ng kaso ni Dad. Kailangan kong magtrabaho para sa mga kapatid ko. May cancer ang mami nito at may 2 nakababatang kapatid na parehong nag-aaral pa. Ayan, Abigail, pwede ka nang umiti. Hindi yung palaging pasan mong daigdig. Exage talaga si Nicole madalas. So, may iba tayo. Kamusta ang puso mo, Isabel? Huwag mo nang tanungin niya si Nicole. Nagmamaganda yan, kaya malamang tumandang dalaga. Sabay tawa ni Faye. Si Abby naman maraming suliranin, kaya hindi makahanap ng oras para sa pag-ibig. Napalunok ako nang tumingin silang tatlo sa akin. Hot seat? Si Ventura. Manliligaw daw. Kandabulol na sagot ko. Mabuti na lang naisip ko si Payatot. Nanlaki ang mga mata ni Nicole, pati na rin ni Faye at Abby. Itong mga ito, parang hindi naniniwalang may manliligaw sa akin. At si Ryan Christopher Ventura, yung super gwapong varsity player ng basketball team natin, pero ubod ng sungit. We, si Nicole. Kalma lang, Isabel. Yung pinsan ng napangasawa ng ate mo, di nga? Si Abby. Ang katangi-tanging naging boyfriend mo pero fake naman. Anong trip niya this time? I rolled my eyes. Kulang na lang ipagduldulan nila na bakit naman ako liligawan ni Payatot. Mga kaibigan ko nga ba sila? Mga walang hiya kayo. Hindi ko kayo pinipilit maniwala. Saktan ko kaya kayo isa-isa. Asar kong sabi. Tinawanan lang ako ng mga kaloka-loka. So, may pag-asa naman ba? Si Faye. Hindi ko alam. Iba kasi ang priority ko sa ngayon. I want to focus on managing Zoe Grand. Ayokong sayangin ang tiwala nila, Dad. Nagulat ako nang salitin ni Faye ang noo ko. Wala ka namang sakit. Ikaw ba talaga yan, Isabel? Kailan ka pa naging interesado sa company ninyo? Di ba dati, sabi mo hindi ka kailanman mapipilit ng daddy mo na sumali sa negosyo ng pamilya nyo? Noon yun. Iba na ngayon. I have good reason to pursue all this. Maniningil ako ng mga may utang. Lahat naman nagbabago, di ba? Pero sa pagiging tsismosa ninyo. Sabay tawa ko. Nagkwentuhan pa kaming magbabarkada bago umuwi. Nagpalitan din kami ng numero. Bago naghiwa-hiwalay. I told Abby to report on Rosales Towers the next day. Para na rin maturuan siya ni Ate Leia, ang sekretary ni Dad. Mabilis na lumipas ang mga araw. Everything is set at nakatakda na ang pagbalik ko ng Manila. Maging si Abby ay marami nang natutunan sa halos 2 linggo niyang pagtitraining under Dad's secretary.
Kasalukuyan kong inaayos ang ilang gamit na dadalhin ko nang pumasok si ma'am. Dito ka na lang kaya, anak. Aalis ka na naman. Mamimiss ka na naman namin. Ang mami talaga. Ma'am, uuwi naman ako dito every month at kapag hindi ako busy, sisikapin kong makauwi. Pwede din naman na kayo ang pumunta sa Manila. Isama niyo si Maui. Bakasyon naman. Tinulungan niya ako sa paglalagay ng gamit ko sa trolley. Mas gusto ko pa yung Isabel na pasaway. At least, napipirmi siya dito sa bahay, lalo na kapag grounded siya dahil sa katigasan ng ulo. Napalabi ako. Ma'am, pinaalala niyo pa talaga? Maktol ko. Pero masaya ako, anak. Nag-mature na talagang isya ko. Responsable na at ngayon, magiging asset na din ng RGC. Tandaan mo na wala kang dapat patunayan kanino man. Isa kang Rosales at walang sino man ang may karapatang maliitin ka. Niyakap ako ni ma'am. Ang drama, ma'am. Pang MMK. Pinisil ni mami ang ilong ko. Tinawag naman ako ni Ate Juvie dahil may bisita daw. Mukhang porsigido si Payatot. Siya daw ang bagong dating. Para sa'yo, Isabel. Sabay abot niya ng mga bulaklak na tinanggap ko naman. Pwede ka bang yayaing lumabas? Dapat siguro ay tapatin ko na siya habang maaga pa. Hapon na pala. Rai, mabalik na ako ng Manila. The day after tomorrow. At alam mong ang Zoe Grant ang magiging priority ko. Ako humiling kay Dad na hawakan yon. Kaya gusto kong ibuhos ang oras ko para mapaunlad at siguraduhin magiging maayos ang takbo ng hotel. Hindi ko alam kung magkakaoras pa ako para sa ibang bagay. Gusto ko ding simulan ang mga plano ko sa mga Leviste. Walang nagbago sa mga gusto kong mangyari. I'll make sure to teach them a lesson they will never forget. Pangako, hindi ako magiging abala sa iyo, Isabel. Hayaan mo lang ako. Naipakita sa iyong mahalaga ka sa akin. Noon pa man. Wait, ano daw? Exaggerated na kumunot ang noo ko. Gusto mo na ako noon pa man? Wala naman siyang ginawa kundi asarin ako noon. Oo, Isabel. Hindi nga lang ako nabigyan ng pagkakataon na sabihin sa'yo. Dahil torpe ako at bigla ka na lang naglaho. Kung kailan handa na sana ako. Yung mukhang yan? Torpe? Nakakatakot din pati yung pagiging Amazona mo dati. Tignan mo tong nilalang nato. Tinignan ko siya ng masama. Che, ikaw din naman. Napakasuplado mo noon. Sabay irap ko. Pero mas una ko yatang nagustuhan sa'yo ang pagiging Amazona mo. Humirit pa. Ewan ko sa'yo. Sungit-sungitan ko. Feeling ko namumula ang pisngi ko. Bihis ka na. Lalabas tayo. Ulit niya. Gabi na kaya? Papilit pa, Isabel. 4:00 pa lang. Kahit maglakad-lakad lang tayo dyan sa labas ng subdivision nyo, ayaw paawat ng Payatot na to. Ang kulit-kulit. Payatot naman. Natawa siya. Namiss ko yung tawag mo sa akin. Anya. Madalas ko siyang tawaging Payatot noon. Kahit noong kunwaring girlfriend niya ako. Saan ka ba naman kasi nakakita ng magjowa na Payatot at Amazona? Ang tawagan. Umakyat ako at nagpalit ng mas maayos na damit. Nakapambahay lang kasi ako. Nakakahiya naman sa mga nakapolo shirt with jeans na kasama ko. Nagpaalam din kami kay Mami. Wala pa si Dad at si Ian. Si Ian naman ay nagpa-practice ng basketball. Laking tuwa ko nang dinala niya ako sa may plaza kung saan may nakahilerang nagbebenta ng street foods kapag ganitong oras. Naalala ko na paborito mo ang barbecue sa kaisaw. Natuwa naman ako na naalala niya pa rin pala. Madalas niya akong ilibre dati kapag sinasamahan ko siya sa practice ng laro bilang kunwaring girlfriend niya. Bakit sa Manila ang napili mong branch nyo? Tanong niya. Hinihintay naming maluto ang mga pinaihaw niya. Si ate kasi ang may hawak ng Chloe's Heaven at Isabel Royal. At minsan kapag wala si Dad at Ian, pati ang Tricia Alexis Villa, siya rin ang nagsusupervise. Hindi pwede si Ian sa Manila. Dahil kailangan siya ni Dad dito at hawak niya ang 2 pang hotel. Pabor sa akin ang sitwasyon. Sa bagay, hindi rin papayag si Saide na lumayo si Ate Chloe sa kanila ng mga bata.
Wala talaga itong galang sa pinsan kahit noon pa man. Ikaw, kamusta ang trabaho? Kay Ate Chloe ko nalaman na nasa Mondeo Airlines na rin ito nagtatrabaho mula nang malugi ang negosyo ng dad niya. Hiniling ko kay Saida na ilipat ako ng Manila. Noong una ayaw niyang pumayag, pero napakiusapan ni Mami Sarina. Sabingis niya, Ray, kung ako lang naman ang dahilan mo para magpalipat, huwag na. Hindi mo kailangang mag-adjust para sa akin. Sabi ko naman sa'yo, marami ka pang makikitang iba dyan. Natigilan ako nang pinunasan niya ang gilid ng labi ko. Ito ang gusto kong gawin at walang makakapigil sa akin, Isabel. Napatingin ako sa mga mata niya at may naalala ko sa mga emosyong nasa salamin doon. Madalas pa rin siyang sumasagi sa isip ko, kahit hindi ko naman gusto. Isabel, nakikinig ka ba? Ha? Gusto kong batukan ang sarili ko dahil lumipad na naman ang isip ko sa kung saan. Ang sabi ko, kung may gusto ka pa ba? Nilagyan ulit ako ni Ryan ng isaw sa paper plate na nasa harapan ko. Okay na to. Baka mabusog ako. Hindi na ako makapag-dinner. Gusto mo sa bahay na lang din mag-dinner? Agad itong umiling. Hinatid niya rin ako sa bahay pagkatapos naming kumain. Sinagot mo na ba, anak? Salubong sa akin ni Mami. Mami naman, ang sabi niyo noon sa akin, enjoying ang stage na may mananliligaw. Anyari? Kasi naman anak, ayoko nakikita yung lungkot sa mga mata mo. Kahit hindi mo sinabi, alam ko na may dinaramdam ka. Kalimutan mo na yung ex mo. Mabait naman niyang si Ryan saka gwapo pa. Hayaan mong maging masaya yung puso mo ulit. Wala talaga akong maitatago kay Mami. I'm fine, Mom. Nagmana yata ako sa inyo. I need to be fine. Kailangan. Hindi ang kagaya ni Lorenzo ang titibag sa pagkatao ko. Basta anak, nandito lang si Mami anytime. Alam mo namang wala akong urungan. Basta kayo ng mga kapatid mo ang involved. Alam ko, baka tiklop ang dragona kapag si Mami ang makakaharap niya. Isama pa si Tita Colleen at Tita Marga. Hindi siya obra. Sigurado yon. Pero hindi pa panahon para magkaharap-harap sila. Kahit kami. Si Ate Chloe at Kuya Z ang naghatid sa amin ni Abby sa airport. Si Dad naman ay mamayang hapon pa ang flight. May meeting pa daw kasi siya. He wanted to personally introduce me to the staff of Zoe Grand Hotel. Iba matuwa ang daddy ko. May pa-introduce me to the Madlang Pips pa. Take care, Isabel. Update me at alam mo naman sigurong pwede mo akong tawagan anytime. Alam ko din na kayang-kaya mo yan. Mamimiss ka namin, lalo na ni Maui. Niyakap ako ni ate. Mamimiss ko din yung mini-me ko. Buti na lang hindi na sumama si Mami. Paniguradong magkakadramahan na naman kami. Kung makabilin, wagas. Dinay ko pang mag-a-abroad. Salamat ate. Antayin mo naman muna magkapagsalita ng maayos si Sion bago niyo sundan. Hinampas niya ako sa braso na ikinatawa ko. Malay ko ba? Baka pagbalik ko, juntis na naman siya. Buti kung isa lang. Nasa lahi pa naman namin ang kambal. Puro ka talaga kalokohan. Sige na, alis. Ang bad. Pinapalayas na ako. Bye Kuya Z. Baka naman pag uwi ko, aray! Ate naman! Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. Kinukurot ni ate ang tagiliran ko. Take care, Isha. Ipaalam mo sa akin kung inaabala ka ni Ryan sa Manila para maibalik ko siya ng Davao. As if gagawin ko yon kay Payatot. Nakapila kami ni Abby para sumakay na ng plane nang may tumabi sa aking lalaki. Hi, I'm Carl, but you can call me tonight. Ano daw? Nagsalubong ang kilay ko. Pagkatapos ay nagtinginan kami ni Abby. May I know your name? Isha. Sagot ko. Maayos naman sana ang itsura niya. Kaso lang parang nasobrahan ng bilib sa sarili. Katatapos ko lang magbakasyon sa resort namin, halata nga sa kulay ng balat nito. Namumula ang ibang parte ng katawan niya. Pero wait lang. Sinong nagtatanong kung saang lupalop man siya galing?
Pwede kayong mabakasyon sa resort namin ng kaibigan mo. Bigyan mo lang sa akin ang number mo. I don't know kung familiar ka sa Chloe's Heaven. We owned it. Muli kaming nagkatinginan ni Abby at natawa. Magyayabang na nga lang, sablay pa. Makaulaw lagi ni Sia, Abby. Nang hambog dili pa jud iha. Ako pa jud iya napili ilaron. Natawa naman si Abby. Sorry pero hindi ako nakakaintindi ng language na yan. Anong sinabi mo? Hindi ko pa naman gustong mga mahahangin. Buti sana kung nakakabawas sa init ng panahon. I said no. Sagot ko. Kunwari hindi ko na lang alam na nagyayabang lang siya. Ang arte mo naman, ikaw na nga ang niyayaya. Parang number lang. Nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya. Excuse me? Bakit ko naman ibibigay ang number ko sa mayabang at sinungaling na tulad mo? Kilala ko ang owner ng Chloe's Heaven at sigurado akong hindi ka isa sa kanila. Sa susunod na magyayabang ka, yung kapanipaniwala naman, pwede? Saka ko siya tinalikuran. Hanggang sa Manila ay hindi makamove on si Abby sa nangyari. Panay ang tawa niya. Tigilan mo na yung kakatawa mo, Abigail. Kung ayaw mong kabagan ka. Nasa sasakyan na kami at papunta na ng hotel. Sino ba naman kasi ang hindi matatawa? Feel na feel ni Kuya ang pagyayabang niya without knowing nakaharap na niya ang isa sa totoong owner ng resort na inaangkin niya. Epic fails best. Maluha-luha pa si Abby sa kakatawa. Hindi ko sana gustong basagin ang tip niya, kaso tinawag niya akong maarte. Alam ko na kaya yun. Ma'am, nandito na po tayo, sabi ni Kuya. Salamat po ulit. Siya din yung driver na sumundo sa akin noon. Bumaba na kami ni Abby. Wow, ang ganda din nitong Zoe Grand. Iba talaga kayo, Isabel. Dito ba tayo mag-i-stay? Umiling ako. Sabi ni Dad, pansamantala lang. Baka nag-rent siya ng condo for us. Maganda rin na hindi tayo dito naglalagi para hindi maabala ang libreng oras natin kapag tapos ng trabaho. Sinalubong kami ng staff ng front desk. Naka-all smile sila. Mukhang aware sila na darating kami. Naalala ko yung isa sa kanila na nasungitan ko. Welcome back, Isabel. Bigla na lang lumitaw si Tita Marga mula sa kung saan. Tuwang lumapit ako sa kanya at nayakap siya sabay halik sa pisngi niya. I'm glad you are finally part of RGC, Isabel. I'm happy to be here din, Tita. Finally. Hi po, Tita. Bati ni Abby sa kanya. Tita, si Abby po. Hindi ko alam kung natatandaan niyo po siya. Best friend ko po. Nakipagbeso si Abby kay Tita M. Familiar ang mukha niya sa akin. Sabay ngiti ni Tita. Oo nga pala. Isabel, may kasama ako. Red, this is my niece, Alexa Isabel. Siya yung kinukwento ko sa'yo. Isabel, meet a very good friend of mine, Red. Hindi kami magkapareho ng edad, kaya hindi mo siya pwedeng tawaging tita. Ate Red will do. May katangkaran ng kaibigan ni Tita M. Ipinakilala niya din ito kay Abby. Hello, Isabel. Tamang tita mo. Napakaganda mo. And I heard, ikaw daw ang magmamanage nitong hotel ninyo. Congratulations. Nakipagbeso din ako sa kanya. She's pretty like me at parang nakita ko na somewhere ang mga mata niya. Hi din po. Ikinagagalak kong makilala kayo. At salamat po sa papuri. Niyaya nila kami ni Abby na mag-early lunch sa labas. Ibinilit ko na lang na ipanhik sa penthouse ang mga gamit namin ni Abby. Kamusta ang Cebu? Nasurpresa ka ba sa mga sumalubong sa'yo? Nagkwentuhan muna kami habang inaantay ang order namin. Si Seyon at Maui po. Ang lalaki na ni Maui. Akalain mong dalawa na ang apo mo kay Ate Chloe, Tita M? Sabay tawa ko. Naikinasimangot naman niya. Don't you dare. Wala pa sa itsura kong pagiging lola. She rolled her eyes on me. Paano po kayo nagkakilala ni Tita, Ate Red? She seems very nice. Mukhang friendly itong tao kasi pare ang ngiti niya. Nagkasabay kami sa bangko at nagkakwentuhan. Tapos naging magkaibigan and now, business partners. Na-encourage ko ang tita mo na mag-invest sa maliit kong clothing business.
Pwede kayong bumisita sa shop ko. Marami kaming latest fashion trend na tiyak na magugustuhan ninyo. Anya? Oo nga naman, Isabel. Pasyalan nyo minsan ni Abby ang shop. I'll send you the address. Maraming magagandang damit doon. Ipinamili ko nga ang mga pinsan mo. Ipapasalubong ko sa kanila at uwi ako this week. Kumain na kami nang dumating ang in-order naming pagkain. Napapansin ko na panay ang titig sa akin ni Ate Red. Nahuli ko pa nga siya. Baka na-mesmerize lang talaga siya at nag-e-exist sa Earth ang Diyosang tulad ko. Ahay! Nagpaalam ako saglit para magbanyo and all of people na makakasabay ko ang hipon pa. Halatang nagulat din ito nang makita ko. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. At least, hindi mukhang paa. Oh, wow! Saang lungga ka nagsuot, Alex? At ngayon lang kita nakita. I put my right hand on my chest. I'm so touched. Miss me, Pearly? With matching pout pa. You'll wish. Mas magumaganda ang mundo ko kapag hindi ka nagpapakita. Iba lang talaga ang meaning ng ganda sa kanya. Kaya pwede ba? Bumalik ka na sa lunggang pinanggalingan mo? Baka mas gumaganda ang mundo kapag present ako. Wala ka ng dahilan para awayin pa ako, Miss Dagatnon. Wala na kami ng lalaki hinahabol-habol mo. Yung iyon na siya. Caps lock para intense. Saksak mo pa sa ngalangalam mo. Alam ko, mabuti na lang natauhan si Renz ko. Hindi bagay ang puritang gaya mo sa kanya. Inilapag ko ang dala kong bag sa harap ng salamin. Napunta doon ang mata niya. Naka-airbus ka pa? Sigurado akong fake naman yan. Sabay tawa niya. Actually, it's not. Pero alam mo bang kumilatis ng fake sa hindi? Kasi parang yung bag mo ang fake. Class A? Namutla siya sa sinabi ko. Ako pa ba? Kay Tita Colleen ang galing ang bag na gamit ko. Kaya sigurado akong hindi ito fake. Ewan ko na lang sa MK niyang bag. Pumasok na ako sa isa sa mga cubicle na naroon. Mukhang hinintay niya talaga ako dahil naroon pa rin ito paglabas ko. Paano mo nga pala na-afford ang restaurant na gaya nito? Siguro nakahanap ka na naman ng mapeperahan. Gaya ng ginawa mo sa pinsan ni Renz. Natigil ako sa paghuhugas ng kamay. So, nasagap mo na pala ang maling balita. Parang feel ko tuloy kumain ng buttered shrimp. Alam mo, Perlita, you can say whatever you want. Wala akong pakialam. Wala akong dapat i-explain sa'yo dahil unang-una, hindi naman tayo close. Sa halip na ako ang pagkaabalahan mo, try mong pantayin yung kilay mo. Narinig kong natawa ang dalawa pang babaeng naroon. Lumabas na ako. Hindi naman nagtagal ay nagyaya na si Tita. May pupuntahan pa daw sila ni Ate Red. Kami lang ni Abby ang bumalik ng hotel. Ang tagal mo naman yata. Kanina sa washroom. Tanong ni Abby. May nakasalubong kasi akong hipon. Trinay kong i-flush sa toilet bowl. Ayaw eh. Sabay tawa ko. Ha? Joke lang. Maraming nakapila. Sagot ko na lang. Sa penthouse kami tumuloy ni Abby. Mga 3 p.m. nang ipatawag kami dahil dumating na si Dad. Ipinakilala niya ako, una bilang anak niya at bilang bagong general manager ng Zoe Grand. I'll expect you all to respect your mom, Isabel, as you do to me. Gusto ko ding alalayan niyo siya, lalo na kayo, department managers. She has the full managerial authority. Anak ko siya, at gusto kong malaman ninyo na din niya na mapaunlad ang hotel na to. Hindi lang para sa amin, kundi lalo na sa inyong mga empleyado namin. Hinayaan ako ni Dad na magsalita pagkatapos niya. Thank you, Dad. Hello, everyone. Makakaasa kayo na gagawin ko ang lahat nang makakaya ko para mas mapaunlad ang Zoe Grand. Para sa ikaw, unlad din nating lahat. Let's do our best to give every guest a satisfactory service by emphasizing high-quality standards in our rooms and food and beverage divisions. This cannot be done without all of you. Our well-trained, motivated, and enthusiastic employees. Alam kong kakayanin ko ang responsibility na ito dahil nandyan kayo para tulungan ako. Gaya nga ng sabi ni Dad, hangad ko ay ang pag-angat nating lahat. Nagpalakpakan sila pagkatapos kong magsalita. Nagpamerienda si Dad na ikinatuwa ng mga staff.
Iba talaga matuwa ang daddy ko. Pero mas ikinatuwa ko ang sunod naming pinuntahan. Bumili si daddy ng condo unit para sa amin ni Abby. 20 minutes away. Sa hotel ang layo nito. Oh my God! This is so nice! Tuwang inikot ko ang buong unit nang makapasok kami. Kami ni Ian ang pumili nito, while your tita Marga took care of the other stuff. Kumpleto na ang mga gamit mo dito. Pwede ka nang lumipat, kahit bukas. Yung nasa kanan ng kwarto mo. This spare room, pwede mong ipagamit kay Abby. Namangha ako sa ganda ng kwarto ko. Para na rin ako nasa hotel. May sarili din akong banyo. Kitchen ang sunod kong pinuntahan at nagulat ako nang buksan ko ang mga kabinet na naroon. Ang ilan ay puno ng groceries, maging ang fridge. Nasabi sa akin ng mami mo na marunong ka na magluto. At siya ang nag-request na ipag-grocery ka. Hindi niya gusto na nangangayayat kay Isabel. Si mami talaga. Hindi naman ako payat. Sexy kaya ako. Sexy. Dad, hindi naman ako payat. Sakto lang. Thank you so much dito, Dad. Ang ganda. Naglalambing na yumakap ako kay Daddy. Anything for my princess. Gusto kong komportable ka, lalo na't malayo ka sa amin. Kahit hindi idinitalye ng mami mo, alam kong hindi naging madali ang buhay mo dito. Noong umalis ka sa atin, anak. Patawarin mo ako kung nahirapan ka dahil sa mga desisyon ko. Nagsesenti ang tatay ko. Dad, kalimutan niyo na yon. Alam kong ginawa mo lang ang sa tingin mong makakabuti para sa lahat noon. Nalaman ko ang dahilan kung bakit ganun na lang ang pipipilit niyang ipakasal si Ate Chloe at Kuya Ethan noon. Huwag na kayong mag-emote, Dad. Nakakasira sa gandang lalaki ninyo. Ginulo niya ang buhok ko. Dad, angal ko. Ginawa niya akong parang si Maui. Ang hirap kaya magsuklay. Buti na nga lang at kulot ako. Kaya rebels lang. Bumalik na tayo sa hotel. May isa pang surprise na naghihintay sa'yo doon. Awang labing tiningala ko siya. Hindi ko naman birthday, pero ang daming paregalo ni Dad. Iba talaga matuwa ang daddy ko. Pagdating namin sa hotel, ay may ibinigay siya sa akin na susi. Pangalawa na ito. Yung una kanina ay susi sa kondo ko. No way! Tuwang nilapitan ko ang kumikinang na sasakyan na nakapark sa harap mismo ng hotel. It's yours. I'm shocked. Hindi ako makapaniwalang may sarili na akong sasakyan. My Ford baby. Bumalik ako sa kinatatayuan ni Dad para yakapin siya ng mahigpit. Thank you so much. You are the coolest, the most guwapo and the best daddy in the world. I love you, Dad. Maswerte pa rin talaga ako sa kabila ng masasakit na nangyari sa akin. It's your graduation gift, Isabel. You make me proud dahil sa kabila ng lahat, nagtapos ka ng pag-aaral. And you are now part of RGC. I love you too, princess. Hindi mo na ako kailangang bulahin. Pinahid ni Dad ang luhang pumatak mula sa mata ko. Happy tears. It's beautiful, Dad. May sarili na talaga akong sasakyan. Muli kong nilapitan ang sasakyan at binuksan ito gamit ang maliit na remote. Pumasok ako sa loob at saka niyakap ang manibela. This is my own car. Ito na ang simula. Tignan lang namin kung sino ang magmumukhang hampas lupa pag nagkaharap-harap na ulit kami. Nagsimula na ako bilang general manager ng Zoe Grand. Maayos naman ang naging unang linggo ko. Sabi nga nila, sa kahit anong kakaharapin mo, kapag kinaya mo ang isang araw, kakayanin mo rin ang isang linggo. At kapag kinaya mo ang isang linggo, kahit buwan, pati na rin taon, makakayanan mo na. Nakalipat na rin kami ni Abby sa kondo ko. Naayos na rin ang driver's license ko kaya ako nang nagmamaneho ng kotse ko na bigay ni Dad. Kasalukuyan kaming naghahanda ni Abby para lumabas. Friday kasi, and we deserve a night out. As rewarded para sa isang linggong pagtatrabaho. Wala pang alam si Abby sa mga plano ko. Pero one of these days, I'm planning to tell her dahil kakailanganin ko ang tulong niya. Nag-drive ako papuntang Waze, ang bar ni Willie. Handa na ako magpakita sa kanila. Kahit papaano naging kaibigan ko din naman sila at wala silang kinalaman sa mga nangyari sa amin ni Lorenzo. Hindi ako yung
Tipo na porkit nag-break kami ng ex ko, pati mga kaibigan niya na naging kaibigan ko, bibreakin ko din. Huwag ganun mga bes. Paano mo naman nalaman ang bar na to, Isabel? So, hindi ka pala talaga namundok noong nawala ka? You actually came here in the city? Papasok na kami ni Abby sa loob. Yeah. Sabay ngisi ko. Medyo hindi pa ganun kadami ang tao. Maaga pa naman kasi. May nakita kaming pangdalawahang table ni Abby na hindi occupied. Naupo kami at agad namang lumapit sa amin ang waiter. This place is nice, pero mas gusto ko pa rin ang Club Sulyal sa Cebu. Ang tinutukoy na Abby ay ang madalas nilang tambayan ni Faye at Nicole kapag gumigimik. Hindi ako madalas makasama sa kanila dahil sa paghihigpit ni Dad noon. Namiss ko din ang lugar na yon, kahit hindi naman talaga ako madalas sumama sa inyo. Nag-enjoy kami ni Abby nang bigla namang lumitaw ang hipon sa harapan namin. Hindi naman ako nag-order may pulutan na agad. Amin ang table na to. Hanggang dito ba naman? Nakasunod ka pa rin? Ay, ibang approach niya, fierce. May nakikita ka bang pangalan sa table natin, Abby? Umiling ang nagtatakang si Abigail. Yung si Miss Dagat nun, walang pangalan na nakasulat sa table na to. So hindi mo ito pag-aari. Huwag kang mangarap na sinusundan kita. For your information, nauna akong dumating dito. Hindi kaya akong sinusundan mo? Akala ng hipon na ito, papakabog ang lola ninyo. Kami ang madalas pumesto dyan, kaya amin yan. May ganun na palang rules sa loob ng bar. Oh, tapos? Ang huling alam ko, si Wilfredo at hindi ikaw ang owner nitong bar. Huwag kang feeling. Nalisik ang mata niya. Takot ako, charot. Bakit ka ba nandito Hampas lupang to? Bumalik ka na nga sa sukal na pinanggalingan mo. Nagsitango naman ang dalawang kasama niya. Aba, at may alipores siya ngayon. Lumevel up? Lo? Sino hampas lupa? Nagpapatawa ka ba? Si Abby. Alam kong naiinis na rin siya. Hinawakan ko ang braso niya. Buti na lang wala si Faye at Nicole. Paniguradong sakit sa katawan ang aabutin nitong hipon na to kung nandito yung dalawa. Alam mo, Perlita, magtira ka naman ng kahihiyan sa sarili mo, kahit konti lang. Lalo itong nainis sa sinabi ko. Makapagtaray, wagas. At bakit naman ako mahihiya? Nalalaki na ang butas ng ilong niya. Ubos na rin ang pagtitimpo ko. Ang mga nagtataray kasi, may binabagayang mukha. Pangit ka na nga, pangit pa yung ugali mo. Ano na lang ang pwedeng pasalamatan sa'yo ng mundo? Ikaw yatang lumaki sa pusakal at hindi ako. Lalong umusok ang ilong niya sa galit. Kulang na lang ay magbuga ito ng apoy. Truth hurts? Akmang sasampalin niya ako, pero pinandilatan ko siya. Subukan mo lang ilapat yung punggok mong palad sa mukha ko at sisiguraduhin ko ding ilalapat ko yung makapal mong mukha sa kinatatayuan mo. Natigilan ito sa sinabi ko, pero agad namang bumuelta. Siguro umaasa ka makikita mo si Renz dito. Bakit? Kulang pa ba ang nahuthot mo sa pinsan niya? Hindi ka nababalikan ni Renz, kahit anong gawin mo. Malapit nang buminggo sa akin itong hipon na to. Sino may sabing makikipagbalikan ako sa kanya? Magsaya ka, Perlita. Wala na akong balak. Pero sa tingin mo ba, dahil wala na kami magiging kayo? Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, saka tumawa. Akala mo kung sino ka? Galit na ito at ganun din ako. Nananahimik kami dito. Susugod-sugod ka? Pabida ka? Hindi naman ikaw ang bida. Ali, huwag mo antayin kaladkarin kita paalis sa harapan ko. Ang dalawang kasama niya ay mukhang nasindak ko. May araw ka rin sa akin, Alex. Anya, bumalik ka na sa dagat, Pearly. Hinahanap ka na ng mga kamag-anak mong dugong. Wala itong nagawa ng hilahin na ng mga kasama. Ang hearts mo, Beshi. Pinagdiinan talagang pangit yung pangit na nga. I rolled my eyes. Feeling kasi niya, ikinaganda niya ang pagtataray. Mabuti na yung may nagsasabi sa kanya ng totoo, para hindi siya masanay. Nag-high five kami ni Abby. Pero wait lang, Isabel.
Bakit Alex ang tawag niya sa'yo? Alam kong may kasunod pa ang tanong ni Abby. At sinong babaeng yon? Ang lakas ng loob na away-awayin ka? At tinawag ka niyang hampas lupa? Hindi ba niya alam na kayang-kaya mo siyang ipatapon sa Bermuda Triangle? Kung gugustuhin mo. Exaggerated talaga kahit kailan itong best friend ko. Sira, mahabang kwento, Abby. Don't worry, one of these days, malalaman mo rin ang sagot dyan sa mga tanong mo. Nagkibit balikat ito. Alex? Tilan ng kung sino. Gosh, ikaw nga. Nagulat na lang ako nang yumakap sa akin at may isa pa. Sina Sam at Cindy pala. Hindi kaya kambal talagang dalawang ito? Laging magkadikit? Alex, kamusta ka na? Ilang buwan ka na namin hindi nakita. Akala namin, kinagat ni Cindy ang labi niya. Akala niyo tumalon na ako sa tulay o di kaya nagbig tea? Biro ko. Sayang naman itong ganda ko kung gagawin ko yon. Iilan na lang kami. Mababawasan pa. Baliw. Pero masaya kaming makita ka. You look good. Mukhang nakamove on ka na. Ang bilis Si Sam. Ganun talaga, Sam. There are times sa buhay natin na may taong darating na mamahalin natin at mamahalin din tayo. But at the end of the day, if it's not for you, it's not for you. I guess we just need to move on. Isa pa, wala naman kasi akong kasalanan sa nangyari kaya tuloy ang buhay. Nagtinginan silang dalawa. Naniniwala kami sa'yo, Alex. Kahit nga sina Anton at Willie, hindi kumbinsido sa paratang sa'yo. Kahit papaano ay nakaluwag sa loob ko na hindi nila pinaniniwalaan ang mga narinig nila. How ironic na yung mga taong hindi ko naman halos makasama, siya pang naniniwala sa akin. Guys, nga pala si Abby, best friend ko. Kanina pa tayo daldalan ng daldalan dito. Abby, si Sam at Cindy, mga naging kaibigan ko dito sa Manila. Alam kong mas dumami ang tanong sa isip ni Abby sa pagsulpot ng dalawa. Hi Abby, pwede bang dito na lang kami ni Cindy? Maki-join sa inyo? Namiss namin itong si Alex eh. Saglit na tumingin sa akin sa Abby, saka sumagot. Sure, no problem. Namiss din kayo ni Alex for sure. Muntik na niyang masabi ang Isabel. Pinisil ko ang kamay niya na nasa ilalim ng table. Mukhang nagets naman niya ang gusto kong sabihin. Ready ka na bang makita ang ex mo, Alex? Nabitin ang pag-inom ko sa drinks ko. Hindi nga lang kami sure kung darating si Enzo. Busy kasi siya lately at nagka-problema sa mga investors ng kumpanya nila. Narinig ko kay Willie na nagsipag-pull out daw ang major investors sa bagong mall na ipinapatayo nila. Kaya nanganganib na mabankrupt ang kumpanya nila. Magandang balita ang sinabi ni Sam. Mukhang ang tadhana na mismo ang tumutulong sa akin na isa katuparan ang mga plano ko. Dapat ay tatawagan ko pa lang si Mitch para alamin kung paano ako makakapasok sa kumpanya nila bilang si Alex Isabel. Gusto kong baliin ang pakpak ng Dragona. Masyadong mataas ang lipad niya. Nakalimutan na yata niya kung paano umapak sa lupa. Gusto ko lang ipaalala sa kanya na hindi habang buhay ay nasa itaas siya. Walang problema sa akin, Sam, kahit magkita pa kami. Taas na upa akong haharap sa kanya. Ako lang naman yung sinayang niya. Wala pa ba si Ryan? Ang sabi niya susunod siya, diba? Tanong ni Abby. Baka on the way na yon. At hindi nga ako nagkamali. Hello ladies. Pasensya na. Nalate ako. Pareho niya kami hinalika sa pising ni Abby. Girls, si Ryan nga pala, kaibigan namin ni Abby. Pakilala ko kay Payatot. Ray, si Sam at Cindy, mga naging friends ko dito sa Manila. Kinilig na nakipagkamay ang dalawa. Ang gwapo naman this boy, si Sam. Thank you, babe. Biglang sulpot ni Willie sa tabi ng nobya. Hindi ikaw, yung friend ni Alex. Natawa kaming lahat, liban kay Willie. Babe naman, apila nang napahiyang si Willie. Hi Wilfredo, lalo itong sumimangot sa sinabi ko. Ewan ko sa'yo Alex, buti naman nakabalik ka na at may mga kasama ka. Ipinakilala ko sina Abby at Ryan sa kanya.
Nagpaalam si Ryan na o-order ng drinks sa bar. Darating si Anton kasama si Enzo. Ayos lang ba sa'yo? Ano naman kung darating siya? Pero baka mamaya pa yon. Panay ang overtime sa opisina at may kinakaharap silang problema sa negosyo. Walang issue sa akin kung magkita kami ulit ng kaibigan mo. Baka sa kanya meron. Wala akong kasalanan sa kanya. Siya itong may malaking kasalanan sa akin. Hindi naman nagtagal, ay bumalik na si Ryan sa tabi ko. Siniko ako ni Abby na inginusang papalapit na sina Perlita. Akala ko'y umalis na sila. Hinila ko si Ryan sa dance floor bago pa man siya tuluyang makalapit sa amin. Hindi sa takot ako sa kanya. Masakit lang talaga ang ulo ko sa bibig niya. Literal na hipon. Masakit sa batok kapag nasobrahan ka. So, you meet new people here in Manila, Princess? Ani Ryan? Yes, alangan namang alien ang na-meet ko dito. Nasanay na naman siyang tawagin akong princess. Buti na lang, hindi na Amazona. Natawa ito. At hindi malayong nag-boyfriend ka din dito? Tinitigan kong mukha ni Ryan. Siguro kung hindi ako umalis sa amin, itong payatot na ito ang naging boyfriend ko. Ex-boyfriend. Sinaktan niya lang ako at hindi malayong gawin mo rin sa akin yon. Saglit na natagilan siya sa sinabi ko. Pero agad din namang umiti. Hindi naman pare-pareho ang tao, princess. Tanga lang ang mananakit sa'yo. Tama. Tanga naman talaga si Lorenzo. Bumalik na rin kami sa table at hinanap ko si Abigail. Nagbanyo daw ito. Bumalik itong nakangiwi. Bes, uwi na tayo. Masamang lagay ng tummy ko. Sa lunch yata natin ito kanina. Nasobrahan siya ng ginataang alimango. Malamang. Kasi naman nakipag-contest ka sa akin kanina. Alam mo namang ako lang ang champion sa kainan. Wala kaming nagawa, kundi magpaalam kina Sam at Cindy. Si Willie ay abala at inaasikaso ang ibang guest na marahil ay kakilala nito. Ano ba kasing kinain niyo, Abby? At sumamay ang tiyan mo. Natatawang tanong ni Ryan. Ginataang alimango. Ang sarap kasi ng kain nitong si Isabel. Nahawa pati ako. Kasalanan ko patuloy. Ihatid ko na kayo. Volunteer ni Payatot. Okay lang kami, Ray. Wala ka bang dalang sasakyan? Iiwan nito ang kotse? Hindi ako nagdala. Para ako nang maghatid sa inyo. Kinuha niya sa akin ng susi. Nangako ako sa daddy, muna babantayan kita. Ano daw? Pinagbuksan niya muna si Abby ng pinto sa likod. Hawak-hawak nito ang tiyan. Kailan naman kayo nag-usap ni Dad? Hindi ako bata na kailangan mong bantayan. Ryan Christopher. Nakakapanibago si Dad. Alam ko naman na ayaw mong pinakikialaman ka. Don't worry. I'll just make sure na safe ka. Kayo ni Abby. Yun lang. Lalo na kapag ganitong lumalabas kayo ng gabi. Nagkalat na ang loko-loko sa panahon ngayon. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Matagal pa ba yung usapan na yan? Baka gusto mong binyagan ko itong sasakyan mo, Isabel. Sa kondo na kaya magligawan. Sinamaan ko ng tingin si Abby. Subukan mo lang, Abigail. Natawa naman si Payatot. Palis na kami. Nang mahagip ng mata ko ang isang lalaking masama ang tingin sa gawi ko. Si Lorenzo. Tumatagos sa tinted na salamin ng kotse ko ang matalim niyang titig. So, nakita niya ako? Mukhang hindi pa gusto ng pagkakataon na magkaharap kaming muli. Malapit na, Liviste. Malapit na. Lorenzo's Points of View. Kung kailan nasimulan na ang construction ng bagong branch ng mall na pag-aari namin, saka naman nag-pull out ang investors na nakausap ko mula Singapore. Nagre-reklamo ng mga suppliers ng materyales dahil delayed ang bayad sa kanila. Nagsisialisan na rin ang ibang tenants sa mga dati naming mall dahil wala silang benta. Reklamo nila ay ang mahinang air-conditioned, kaya wala na halos nagpupunta sa mall namin para mamili. Sumasakit ang ulo ko sa kaliwat kanang problema. Sana ay makahanap agad kami ng panibagong investor na sasalba sa kinakaharap na krisis ng kumpanya. May kinakausap na si Dad and hopefully, matulungan niya kami. Maging ako ay may mga taong kakausapin. Katatapos lang ng meeting ko nang tumawag si Ate Red.
Lorenzo, hindi ka na nakakaalalang dumalaw man lang. Bungad niya. Ate naman, alam mo namang nagkakaproblema sa kumpanya. Pasensya ka na. Aminado naman ako na hindi na kami nagkikita. Bakit kasi hindi nyo idemanda ang lintik na investor na yon? Buti sana kung biro-biro yung pagpapatayo ng mall. Naisip na rin namin na gawin ang sinasabi ni ate. We did inform him na idedemanda namin siya at handa siyang harapin ang kaso. Ang sabi ng company lawyer, magkano lang ang mahahabol na danyo sa kanya. Mas kailangan namin ngayon ay panibagong investor na magpapasok ng pera sa Levisti Corporation. Kung hindi mababankrupt ang kumpanyang pinaghirapang itaguyod ni Dad, hindi ko hayaang mauwi lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan ng tatay ko. Nakasalalay dito ang future naming magkakapatid, pati na rin ang kinabubuhay ng libo-libo naming empleyado. Sorry, at wala akong milyones para ipahiram sa inyo, Enzo. Pero may gusto akong ipakilala sa iyo. Pamangkin siya ng kaibigan ko. At wala kang dapat ikabahala dahil sigurado akong hindi pera ang magiging problema ninyo kung sakali. Galing siya sa isang mayamang pamilya na owner ng mga malalaki at kilalang resorts at hotel sa Cebu. She's actually the general manager of Zoe Grand, ang kauna-unahang hotel nila dito sa Manila. Nakuha pa talaga ni ate na ilusot ang pangrereto niya sa gitna ng mga problema ko. Wala akong panahon para makilala kung sino man yan, ate. Marami akong dapat unahing mas mahalagang bagay. Kung yan lang itinawag mo, I had to go. May kakausapin pa akong mga tao. I have a company to save at wala akong oras sa babae. Bahala ka sa buhay mo. Malay mo, siya na ang sagot sa mga problema mo. Bye! Hinilot ko ang sentido ko pagkababa ko ng telepono. Si ate talaga kahit kailan. Ang hilig akong ireto kung kani-kanino. Kung sinisino ang nilapitan ko para kausapin. Pero lahat sila, walang matinong sagot sa problema ko. Nasayang ang buong hapon ko sa wala. Balak ko sanang mag-overtime kahit Friday nang tumawag si Anton. Niyayaya niya akong lumabas. Tinanggihan ko siya pero ayaw nitong paawat. Nagulat na lang ako nang sumulpot siya sa loob ng opisina ko. Enzo naman, kailangan mo ring huminga. Bigyan mo naman ang sarili mo ng kaunting oras. Wala akong nagawa, kundi ang sumama sa kanya. Umuwi muna ako ng kondo para makapagpalit. Bumili naman siya ng dinner ko at nakalimutan ko na namang kumain. Nagpahinga lang ako saglit pagkakain, tapos ay bumiyahe na kami papunta sa bar ni Willie. Medyo ma-traffic kaya ang tagal ng biyahe namin. Pagdating na sa Waze, ay nauna akong bumaba. Naghanap naman ng parking si Anton. Biyernes kasi kaya punuan ang parking lot. Nasa may entrance ako nang may mahagip ang mata ko. Ang isang taong halos ilang buwan ko ding hindi nakita. Nasa harap siya ng isang magarang kotse. Si Alex. May kausap itong lalaki at inalalayan pa ito papasok ng sasakyan. Mukhang nakahanap na naman siya ng bagong biktima. Oh, bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Tanong ni Anton. Tara na, dito galing si Alex. Ang kapal ng mukha niya para magpakita sa mga kaibigan ko. Bilib din naman ako sa lakas ng loob niya. Gulat na mga mukha ang sumalubong sa akin nang makalapit kami kina Samantha at Cindy. Alam ko na kung bakit ganyan ang mga reaksyon niyo. Bakit naman parang nakakita kayo ng multo? Tanong ni Anton sa dalawa. Nilapitan nito ang nobya, saka hinalikan sa pisngi. Sa bagay, nakakagulat nga naman na nandito itong si Enzo. Uy, nandito ka pala bro. Sayang, hindi kayo nagpang-abot ng ex mo. Biglang sulpot ni Willie. Nakita ko siya. Nagtinginan sila. She's with some guy. What do I expect? Mukha siyang pera. Kaya madali sa kanya na makahanap ng kung sino-sinong lalaki. Napasinghap sila sa sinabi ko. God, Enzo, what happened to you? She's with Abby and Ryan. They are her friends. Disappointed na wika ni Sam. Naniniwala silang inosente si Alex. I don't care. For all you know, nagsisinungaling lang yon. Magaling siya doon. A fucking gold digger will always a gold digger na pumapatol kung kani-kaninong lalaki. Ibinagsak ni Cindy ang hawak na baso sa table. Stop! Just stop!
Naintindihan ko na nasaktan ka. But Alex is also our friend. And besides, hindi kami naniniwala sa mga paratang niyo sa kanya. Let's go, Sam. Ayokong tuluyang masira ang gabing ito. And one more thing, Lorenzo. Alex is still a woman. May kapatid kang babae. Ano kayang mararamdaman mo if someone talk to her that way? Kaya sana magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Baka kainin mo ang lahat ng yan, balang araw. Akmang susunod sina Anton at Willie. Stay. Magkasabay na sabi ng dalawang babae. Bro, ginawa tayong aso. Baling ni Anton kay Willie. Natatawang sinundan na lang ng tingin ang mga ito ng dalawa. Pasensya ka na sa kanila, Enzo. Ani Willie, pero nagsasabi ng totoo si Sam. Ryan is just her friend. Ipinakilala niya pang ito sa akin. To hell with them. Wala akong pakialam sa kanila. Alexa's point of view. I told Abigail everything, pati na rin kung paano ko nakilala si na Sam. Itong Enzo, gwapo ba? Sinimangutan ko siya. Nakuha niya pa talagang ma-curious at tsura ni Leveste. Ewan ko sa'yo, Abigail. Itinaas nito ang dalawang kamay. Sorry, sinaktan ka nga pala niya. Kaya pangit na siya. Pangit. Mukhang kulugo kahit pa baka ubos siya ng gwapo. Pinandilatan ko siya na ikinahigik-gik niya. Baliw ka talaga. Hindi naman siya ubod ng gwapo. Sakto lang. Yata. Damn. So anong plano? Gaganti ka? Tanong niya. More on, tuturuan ko lang sila ng lesson. Kahit hindi naman ako teacher. They deserve it. Mag-i-invest ako sa company nila. At ikaw ang makikipag-meeting sa kanila on my behalf. Gagamitin mo ang tunay kong pangalan bilang investor. They knew me as Alex, not Isabel. Papasok ako sa kumpanya nila nang hindi nila namamalayan. Paano kung paimbestigahan ka nila bilang si Isabel at makilala ka? I'm not a Rosales for nothing. Don't worry, Abby. Napaghandaan ko na yan. Bata pa ako sa mga pictures ko sa mga articles sa news about our family. At wala pang lesson photos tungkol sa akin. Si Ian at Ate Chloe lang ang meron dahil pareho na silang nasa kumpanya. Sa anniversary ng RGC, that will officially tell the public about me joining our company. By that time, naisagawa na natin ang mga plano ko. Saka pa lang nila malalaman kung sino ako. Pumayag naman si Abby na tulungan ako. Sabi niya, it's her way of thanking me sa pagtulong ko din sa kanya. I called Mitch at nagulat ang bruha. I invited her for lunch. Weekend naman kaya alam kong libre siya. Sinabi ko sa kanya ang address ng kondo ko. Nag-order ako ng pagkain sa labas para hindi na ako magluto. Mas mabuti nang dito ko kausapin si Michelle. Baka may makakita pa sa amin sa labas. Si Abby naman ay makikipagkita sa kamag-anak nilang nandito sa Manila. Inaayos kong pagkain sa table nang may mag-doorbell. Alam kong siya na yan. Alex! Tilin nito ng pagbuksan ko. Sinugod niya ako ng yakap. Michelle, namiss kita. Niyakap ko din siya. Hinila ko siya paupo sa sofa. Busy ito sa pagtingin sa buong kondo. Kamusta ka na, Alex? Ang gara nitong kondo mo, ah. Nag-asawa ka ba ng DOM? Napaawang labi ko sa tanong niya. Ano? Grabe ka. Hindi. Bigay ito ng daddy ko. Nanlaki ang mga mata nito. Sabay takip sa bibig. Sinong daddy yan? Nakahanap ka ng sugar daddy? OMG, Alex. I rolled my eyes. Sasabunutan ko na tong si Michelle. Pwede ba, Mitch? Saktan kita dyan eh. Unang-una, hindi ko kailangan ng sugar daddy o ng DOM. Tama ang hinala mo sa akin dati. Mayaman ang pamilya ko. Kaya hindi totoo lahat ng paratang sa akin ng mga Leviste. Siya naman ngayon ang napaawang ang bibig. Seryoso? Anya? Tumango ako. Naalala mo yung hotel kung saan tayo huling nagkita? We owned it. Zoe Grand Hotel is named after my niece, Zoe Moren, anak ng ate ko. Laglag ang panga niya sa sinabi ko. OMG, sinasabi ko na nga ba? Kaya ba basta mo na lang iniwan yung mga sahod mo bilang PA? I told Mr. L about it.
na kung kailangan mo ng pera, bakit ka hihingi sa pinsan niya? Samantalang may sweldo ka naman na pwede mong kunin. Nalungkot ang mukha nito, pero hindi siya nakinig sa akin, Alex. It's fine, Mitch. Mahirap paliwanagan ang taong nalason at sarado na ang isip. I don't care about him anymore. He will pay for what he did to me. Sila ng ina niyang matapobre at ng pinsan niyang sinungaling. Yes, Pak, gora ako dyan. What can I do? Pinagkiskis pa nito ang mga palad. Baliw talaga itong si Michelle. Kaya kami magkasundo eh. Hindi siya nalalayo sa mga kaibigan kong loka-loka din. Gusto kong makapasok ng Livisti Corporation as a major investor. At kapag nakuha ko na ang tiwala nila, bibilhin ko ang majority shares sa kumpanya nila. Kukunin ko ang pinakamahalagang bagay sa kanila. Namutla si Mitch sa sinabi ko. Don't tell me, ipapasara mo ang kumpanya, Alex. Paano naman kami mga dukang umaasa sa trabaho namin? With matching look at face pa, ang bruha. Adik ka. Bakit ko naman kayo idadamay? Wala kayong kasalanan sa akin. It will actually stabilize the company, Mitch. Hindi niyo na kailangan matakot na anytime, pwede kayong magsara. You will be under RGC, ang kumpanya ng pamilya ko. Lumiwanag ang mukha ni Michelle. Okay, game. Anong gagawin ko? I told her what to do. Doble ingat lang, Mitch, and please, stop calling me Alex. Alexa Isabel de Luna Rosales ang tunay kong pangalan. Isabel lang itawag mo sa akin, or Miss Rosales kapag tatawag ako sa iyo during office hours. Ayokong may mahalata sa mga plano ko. Wow, gara pati pangalan. Isabel? Di ikaw na? Sabay ngisin nito. Libre pala ako kapag pumunta ako sa hotel ninyo, kung ganon. Beshiwap ko ang tagapagmana. Sureness? Yun lang ba? Invite ko kayo ni Leo sa Cebu kapag natapos na ang lahat ng ito. Kumunot ang noo niya. Akala ko ba taga-Aklan ka? Ngumuwi ako at nag-peace sign. Pero sa Aklan naman talaga lumaki ang mami ko. Basta, mahabang kwento. Niyaya ko na siyang kumain. Nanood kami ng movie maghapon. Naabutan pa siya ni Abby na nakabalik na mula sa pakikipagkita sa kamag-anak. Ipinakilala ko sila sa isa't isa. Siya ang makikipag-meeting with the Livisti bilang assistant ko. Please, huwag kayong magpapahalata na magkakilala na kayo. Marami pa kaming pinag-usapang tatlo tungkol sa plano bago magkasundong ihatid si Mitch. Sumama si Abby para may kasama ako pabalik. Sumipol si Mitch nang makita ang sasakyan ko. O di ikaw na talaga Isabel? Nakakapanibago. Sabay iling nito. Sanayin mo na yung sarili mo, Mitch. Dahil kapag nabuking tayo, dahil nadulas ka, sila yung ang hiingin kong bayad. Ngumuso ito. Che, wag ang bibili ko, Beshiwap. Sabay irap niya. Hinatid na namin siya ni Abby. Araw ng Lunes, kagaya ng plano, ay pinaalam niya kay Lorenzo na tumawag ako at nag-i-inquire about sa pag-i-invest. Nabasa ko kasi ang advertisement nila sa isang kilalang ad agency online. Si Mitch ang nagsabi ng tungkol sa advertisement. Humihingi ako ng sample ng proposal nila para pag-aralan. Nag-email din ako sa kanila para mas kapani-paniwala. Hindi alam ni Dad ang gagawin kong ito. Galing sa trust fund na ibinigay niya ang gagamitin kong pera. Lahat kaming magkakapatid ay may trust fund na makukuha lamang namin kapag nakagraduate na kami ng college. At yung sa akin ay kailan lang ibinigay ni Dad. Siguro kung kagaya ako ng Isabel noon, I'll spend the money traveling abroad and shopping, pero iba na ngayon. Thursday nang tawagan ako ni Mitch. Livisti is offering me to buy 30% shares in their company. Ganoon na lang siguro ang pangangailangan nila. Kaya ito na ang nag-offer. Livisti Corporation is really not in good shape para gawin nilang magbenta ng shares. Mitch also told me na may bumili na ng other 30%. Mabuti na lang nagkasya ang laman ng trust fund ko. May sobra pa actually. Mapipilitan akong humingi ng tulong kay Dad pag nagkataon at malalaman niya ang lahat ng plano ko. Kailangan ko na lang kilalanin kung sino ang bumili ng other 30%. Elsie kung papayag siyang bilhin ko yung mula sa kanya.
It means 40% na lang ang natitira sa mga liviste. Hindi na sa kanilang kumpanya. Hinihintay na lang namin ang go signal para magpirmahan ng papers. Hinahanda pa nila ang mga dokumento. Hindi ko namalayan ang paglipas ng 1 linggo na naman. Tinawagan ako ni Mami. Kahapon na may surprise siya sa akin. Hindi na ubusan ng sorpresa ang parents ko. Sabado ngayon kaya nandito lang kami ni Abby sa condo. Nagmo-movie sa Abigail habang ako naman may binabasang libro habang nakikinood sa kanya. Pareho kaming nagulat nang may nag-doorbell. Tumayo si Abby at binuksan ang pinto. Tita Tricia, dinig kong sambit niya sa pangalan ni Mami. Isabel, nandito ang Mami mo. Anya, ito bang sinasabing surprise ni Mami? She's here. Mas nilakihan ni Abby ang bukas ng pinto. Una kong napansin ang pula at mataas na estilitos. Seryoso? Si Mami naka-heels? Hello, Isabel. Nalaki ang mata ko nang tingnan sa mukhang aking ina. No way. Tita Colleen? Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi si Mami ang kaharap ko ngayon. It's her twin sister. My Auntie Colleen de Luna Velasquez. I miss you, Isabel. Surprise? Napansin ko na may dala itong trolley na katamtaman ng laki. Niyakap ko siya nang makabawi ako sa pagkabigla. I miss you too, tita. This is indeed a surprise. Umatras ako para makapasok siya. Abby, hindi siya si Mami. Siya si Tita Colleen, my mom's twin. Si Abigail. Tita, si Abby po. Best friend ko. Hello po ulit. Sorry po. Akala ko po talaga si Tita Tricia kayo. Kambal nga po talaga kayo. Titig na titig si Abby sa tita ko. It's okay, Abby. Namiss ko din namang mapagkamalang si Tricia. Sabay tawa niya. Itinabi ko ang trolley ni tita at siya naman ay naupo sa sofa. Ipaghanda ko po muna kayo ng merienda. Iniwan kami ni Abby at pumunta ito ng kitchen. Kayo po siguro ang surprise na sinasabi ni Mami. Alam po niyang umuwi kayo? Pero bakit dito at hindi sa Cebu siya dumiretso? 5 days na ako dito sa Manila, Isabel. May mga inasikaso lang ako. Kasama na doon ang pag-aayos sa bahay na titirhan namin dito ng Tito Sakmo at ni Liam. We're staying here for good. Nakangiting sabi ni tita. Bakit dito sa Manila, tita? Why not in Cebu? Ayaw ba nitong malapit sa amin? Nag-brown sauce kasi ang kumpanya ng Tito Sakmo at siya ang ginawang head ng office nila dito sa Manila. Bilang mas alam niya ang kalakaran dito sa Pilipinas. Dinala ni Abby ang mga merienda at iniwan niya kaming muli matapos magpaalam. Kasama niya po ba sila? Matagal ko na din hindi nakikita si Liam at Tito Zach. Oo, Isabel. Kaso busy ang Tito Sakmo sa trabaho. Ang pinsan mo naman ay inaasikaso ang paglipat niya sa school. Mas matanda kami ni Ian kay Liam ng 2 taon. Hayaan mo, at one of these days ay magkikita din kayo. Natutuwa po akong malapit na kayo sa amin. Anytime pwede na po kayong umuwi ng Cebu. Madalas kasing wala ang mga ito sa mahalagang okasyon dahil nasa ibang bansa sila. Me too, lumalaki na si Maui at Sion. Gusto ko din silang makasama. Naiinggit ako sa closeness ng mami mo at ng mga bata. Kagaya ni Mami, wala din sa itsura ni tita na may apo na ito. Di bali po, ngayon mas malapit na kayo. Pwede nyo na silang maalagaan. Tumayo si tita at inilapit sa akin ang dala niyang trolley. Pasalubong mo, naipadala ko na sa Cebu ang para sa kanila. Napaawang ang labi ko. Akin po lahat ang laman yan. Tumango si tita. Tita, thank you po. Mataas ang standards ni tita pagdating sa mga gamit. Bagay na magkaiba sila ni Mami. Nanatiling simple at hindi maluho si Mom. I'll go ahead, Isabel. Dumaan lang talaga ako. Don't worry. Madalas na tayong magkikita sa mga susunod na araw. Alis na siya agad. Tita, magmerienda po muna kayo. Pigil ko sa kanya. Ininom nito ang juice. Thank you. But I really have to go. Please, take care of yourself.
Hindi ako papayag na may manakit sa'yo at sisiguraduhin kong may lulugaran ang sinumang magpaiyak sa pamangkin ko. Matapos akong halikan sa noo, ay umalis na si tita. Naiwan akong tulala sa mga huling sinabi niya. In fairness, Beshi, ganda rin ng tita mo. Narinig kong sabi ni Abby na kalalabas lang ng kwarto. Oh? Ano tatahimik ka dyan? Pero alam mo, Isabel, magkaiba sila ng dating ng mami mo. Si Tita Tricia kasi, malaanghel ang aura. Yung tita mo parang nakakatakot kapag hindi nakangiti. Bakit kaya, no? Samantalang magkamukha naman sila ng mami mo. Akala ko kanina magagalit siyang napagkamalan ko siyang si Tita Tricia. Sabi ni Abby. Mabait din si Tita Colleen. Intimidating nga lang talaga ang dating niya. But she's super nice and generous. Look oh, ang dami kong pasalubong. Binuksan ko ang trolley. Sa'yo lahat yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Abby. Yes, sabi sa'yo eh. The best yung si tita. Spoiled kaming magkakapatid sa kanya. 3 branded bags, damit, shoes, perfume at chocolates ang laman ng trolley. May ilang jewelry din. Binigyan ko si Abby ng damit at chocolates, saka perfume. Nakalimutan yata ni tita na allergic ako sa mamahaling pabango. Ow! Thank you so much, Isabel. As always, generous ka din kaya mas lalo kang binibless ni Papa God. Ganun naman kami pinalaki to share what we have sa iba. Maging mapagbigay. Mabilis na lumipas ang weekend. Monday came. Panay ang bilin ko kay Abby dahil makikipag-meeting ito sa mga liviste. Be careful, Abigail. I'm counting on you. Ayoko masira ang mga plano ko. Inabala kong sarili ko sa trabaho sa hotel. Abby knows what to do. Tiwala kong kakayanin niya ang pinapagawa ko. 3 oras ang nakalipas nang tumawag si Abby. Napabalik na siya ng hotel. Dala na niya ang mga documents na kailangan kong pirmahan. Oh my gosh, Isabel, hindi mo naman sinabing opa pa na yung si ex mo? Lumawag ang garter na andis ko, Beshi. Tili nito, pagpasok niya ng opisina ko. Sinamaan ko siya ng tingin. Ay, PS. Anya nang mapansin nitong masama ang tingin ko sa kanya. Pero kasi naman, kamusta ang meeting? Putol ko sa anumang sasabihin niya. It went just the way you wanted to. Nandito na yung mga papers. Pirma mo na lang ang kulang and, he wanted to meet you. Feel free to set the date daw. Tumaas ang kilay ko. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko, busy kang tao at hindi ako sure kung makikipag-meet ka. Iniabot sa akin ni Abby ang dalang mga folder. Not yet. Hindi pa ito ang tamang panahon para makilala niya si Alexa Isabel. May mas tamang oras para magharap kami bilang ako. Wala sa mukha niya na kaya niyang manakit Isabel. Muli kong tiningnan ng masama si Abigail. Umakto itong sinisipar ang bibig. Sa labas tayo magla-lunch dahil nagawa mo ng maayos ang pinapagawa ko sa iyo. Libre ko. Pumalakpak ito. Napili namin kumain sa isang Chinese restaurant. Agad namang may nag-assist sa amin pagpasok. Abala ako sa pagtingin sa menu nang tumawag si Ryan. Hello? Hi Isabel. Nandito ako sa lobby ng hotel ninyo. Lumabas daw kayo, sabi na sa reception. Baliw na payatot o mag-text. Lumabas kami ni Abby para mag-lunch. Hindi ka naman nagsabing pupunta ka. Kung gusto mo, sumunod ka na lang. Nandito kami sa Chinese Palace. Sinabi ko sa kanya kung paano kami pupuntahan. Pinag-order ko na rin siya ng pagkain. Uy, love mo na. Sabagay, crush mo naman dati pa yung si Ryan, di ba? Tukso ni Isabel. Sayang, mas bet ko yung ex mo. Mas bagay kayo. Dagdag niya pa. Pwede ba, Abby? Tigilan mo yung kababanggit mo dyan kay Leviste. Mamaya marinig ka pa ni Ryan. Wala siyang alam at wala akong balak ipaalam sa kanya. Napanguso ito. Sungit. Anya, hindi ko muna pinaserve ang pagkain. Inaantay pa kasi namin si Ryan. Kailan pa naging tambayan ang restaurant? Pareho kaming nagulat ni Abby nang may magsalita sa gilid namin. Excuse me? Si Abby ang sumagot sa kanya.
Obviously, hindi naman kayo kumakain. Hindi tambayan ang lugar na to. Siya yata talaga ang stalker. Alam mo, Perlita, hindi naman ikaw ang may-ari nitong restaurant. Kaya pwede ba? Tantanan mo kami? Ano't para kang kabuti? Nabigla na lang nasulpot. Inirapan ko siya. At ikaw? Bakit ka pakalat-kalat? Ganda ka? Iligpit mo kaya yung sarili mo? Hinipan ko ang bangs ko. Ikaw itong pakalat-kalat, Perlita. Tingnan mo nga yan, nakaharang ka dyan sa kinatatayuan mo. At oo, maganda ako. Hindi ka naman bulag, di ba? Tinaasan ko siya ng kilay. Alam mo, baka gutom ka lang. Maraming bakanting table. Maupo na kayo ng mga friends mo. At kumain ng mahimasmasan ka. Kasama na naman niya ang mga alipores niya. Is that allowed? Tanong ni Abby kay Perlita. What? Hindi ko din naintindihan ang tanong ni Abigail. Hindi ba waitress ka dito? Kaya tinatanong kita kung allowed bang kumain ka dito ng naka-uniform. Namula si Perlita sa sinabi ni Abby. What are you talking about? Hindi ako waitress. Galit na ito. Oh my gosh! Hindi ba? Kakulay mo kasi ang damit nila. I thought you work here. My bad. I'm so sorry. Pinagilan kong matawa sa sinabi ni Abby. Tinignan naman ni Pearlie ang mga waitress at pareho nga ang kulay ng damit niya sa suot ng mga ito. Aw! Kung ako sa'yo, Pearlie, sa iba na lang ako kakain. Baka mapagkamalan kang waitress dito. Kunwari ay concern ako sa kanya. Pinandilatan niya ako bago inis na tumalikod. That was fast, sabi ng nakangising si Abby. Alam mo, Abigail, baliw ka talaga. Natawa na lang ako nang maalala ang mukha ni Pearlie. Pinaglilihan ka yata ng babaeng yon. Gigil na gigil sa'yo eh. Buti kung may magkamaling anakan yon. Ang itsura, ayos lang eh. Pero ang masamang ugali, naku. Natawa na lang kami ni Abby sa nangyari. Hindi naman nagtagal ay dumating si Ryan na may dalang bulaklak. May pa-flower si Mayor. Biro ni Abby sa kanya. Siyempre, para sa prinsesa kong Amazona. Hinampas ko siya sa braso sa sinabi niya. Uy, kinilig. May paghampas. Kung itong dalawang bulaklak kaya ang ihampas ko sa'yo, payatot? Natawa lang ito sa sinabi ko. Ang sweet, nakakainis. Huwag nga kayong magligawan sa harap ko. Saktan ko kayong pareho dyan eh. Nakasimangot na reklamo ni Abby. Bitter? Ang pait. Boyfriend din Abby, para hindi ang palaya ah. Pinanlisikan nito ng mata si Ryan. Huwag kang pasisiguro, Ventura. Hindi ka pa sinasagot ni Isabel. Napalunok si Ryan sa sinabi niya. Yan kasi, ang daldal. Mabuti na lang dumating na ang food. Galit-galit muna kami. Pagkatapos namin kumain, ay bumalik na rin kami sa hotel. Hindi na kami nahatid ni Ryan dahil dala ko ang sasakyan ko at nakakotse din siya. Bakit nga ba? Wala ka pang boyfriend, Abby? Tanong ko sa kanya pagdating namin sa opisina. Iba lang ang priority ko sa ngayon, Isabel. Saka, bakit ako magbo-boyfriend kung alam ko din namang sa hiwalayan din ang tuloy? Sayang ang effort, oras, gastos gayong magbobolahan lang naman kayo, di ba? Magliligawan, sasagutin mo, magiging kayo, tapos pag nagsawa, maghihiwalay. Pagpapaligaw na naman, ulit na naman, cycle lang. Mabuti pang maging single, walang hassle. Madaling magmahal kapag maginhawang buhay. Kapag mataas ang katungkulan, maganda ang setting, naka-fine dining, hindi problema ang budget. Pero magmamahal ka pa rin ba kapag hindi na convenient, kahit napapagod at nasasaktan ka na? Anya, ha? Nabasa ko lang ang iba dyan kay Bay. Pumasok na ito ng banyo, bitbit ang sipilyo. Ang dami niyang sinabi, nakakahilo. Isa lang naman ang tanong ko. Lorenzo's point of view. Sa sunod-sunod na problemang kinakaharap ng kumpanya namin, natakot ang mga kaibigan ni Dad na malugi. Kaya nag-decide ang mga ito na ibenta na lang ang shares nila sa kumpanya. Mabuti na lang at mabilis kaming nakahanap ng mga taong bibili nito. Kami ang may pinakamalaking shares sa kumpanya,
60%. Pero naisip ni Dad na mas makabubuti kung mas malaking pera ang papasok. Kaya nagbawas pa kami ng 20%. May nakilala si Dad na gustong bilhin ng 30% shares sa pamamagitan ng isa sa mga kaibigan niya. Isa itong balikbayan na naghanap ng pwedeng inegosyo dito sa Pilipinas. Si Dad ang nakipag-meeting sa kanya. Ako naman ay kakausapin ng isa pa naming magiging katuwang sa pagbago ng Livisti Corporation. Ang nakabili ng 30% din. Kami pa rin naman ang may pinakamalaking share sa lahat. Akala ko ay makakaharap ko na siya. Si Alexa Isabel Rosales, ang pangalan ng bagong shareholder ng Livisti Corporation. Hindi ko alam kung dalaga o married na ito. Marahil ay napakayaman niya. Ang sekretary lang nito ang pinapunta niya para makipag-usap sa akin. Busy daw itong tao kaya hindi niya pa ako makaharap. Gusto ko sanang personal siyang pasalamatan. Dahil malaking tulong ang perang naipasok niya sa kumpanya. Kahit papaano ay gumaan ang loob ko dahil nakahanap na kami ng solusyon sa problemang kinakaharap ng kumpanya. Basta saan ba at may ayos na namin ang lahat. Mr. L, may bisita po kayo. Kaibigan niyo daw po, Mr. Marco de Sena. Sabi ni Michelle, ang sekretary ko. Sige, papasukin mo. Kaibigan ko nga siya, Mitch. Mabilis namang sumunod si Michelle. Enzo, pare. Kinamayan niya ako. Ang tagal mong nawala. Anong nangyari sa'yo? Nawalan ako ng balita sa kanya. Kaklase ko siya noong college. Isa siyang detective. Siya ang tinatawagan ko kapag may mga tao at bagay akong gustong paimbestigahan. I'm sorry, Enzo. Nagkasakit kasi ang anak ko. Kaya ngayon ko lang naasikaso ang huling itinawag mo sa akin noon. Iniabot niya sa akin ang dalang envelope. Ang mami mo talagang nagbayad ng kotse ng pinsan mong si Harold. Gaya ng lead ko noon. Nandiyan ang kopya ng mga papeles na nakuha ko sa car shop na pinagbilhan nila ng kotse. Second hand. Binasa ko ang nakasaad sa papeles at ang mami ko nga ang nakapirma doon. Cheque ang ibinayad niya mula sa sarili nitong account. Nakalimutan ko ng tungkol dito pare. Maraming salamat. Ihuhulog ko na lang sa account mo ang bayad. Muli kong kinamayan si Marco. Sana tawagan mo pa rin ako kapag may gusto kang paimbestigahan, Enzo. Natagalan lang talaga yan dahil nagkasakit ang anak ko. Ayos lang naman pare. Baka kaasa ka. Ikaw pa rin ang tatawagan ko kapag may gusto akong ipatrabaho. Nagpaalam na rin ito. Ang ipinagtataka ko, sabi ni Mami wala siyang alam tungkol dito nang tinatanong ko siya noon. Kahit second hand pa yon, hindi biro ang mahigit kalahating milyon. Tiningnan ko ang petsa kung kailan nabayaran ang sasakyan at kung hindi ako nagkakamali. 1 linggo yon, matapos naming maghiwalay ni Alex. Anong meron? At ibinili niya ng sasakyan ang walang hiya kong pinsan at bakit kailangan niyang ilihim ito sa akin? Colin's points of view. Remember me? I'm back. Did you guys miss me? If not, who cares? Kidding. Sa mga hindi ako kilala, I'm Colin de Luna Rosales. Joke. Mrs. Colin D. Velasquez. I'm happily married to Zach Velasquez. At may isa kaming anak, si Liam Ezekiel. I'm Tricia's evil twin sister noon, pero hindi na ngayon. Uncle's biological mother. I called Tricia para ipaalam ang plano naming pagbabalik ng Pinas, bagay na ikinatawa ng kakambal ko. Suddenly, she asked me kung anong magandang gawin sa mga taong nanakit sa anak niya, kay Isabel. Hindi ang tipo niya ang mapaghiganti, pero ibang usapan kapag mga anak niya na ang nasaktan. She told me about how these people treated Isabel habang nasa Manila ito at hindi ko rin maiwasang magalit. They even called her hampas lupa. Anong karapatan nila? Inalam ko ang tungkol sa mga taong nabanggit ni Tricia, de Leviste. Hindi naman mahirap maghanap ng impormasyon, lalo na at may negosyong mga ito. At dating beauty queen si Mrs. Leviste, ang promotor sa pang-aapi sa pamangkin ko. The judges must be blind nang ipinalo siya. Her beauty is nothing compared to me and Tricia. Sa totoo lang, mas maganda kaming hindi hamak ng kakambal ko. The nerve of the two man na magmalaki. Wala pang kalahati ang yaman nila sa kayamanang meron ang mga Rosales. Ano pa kaya kung isasama ko ang mamanahin Isabel mula sa mga De Luna?
Pinag-aralan ko ang negosyo nila at hindi ganoon kahirap pabagsakin nito kung sakali. It's already on the verge of bankruptcy. Trisha told me na mukhang may pinaplano si Isabel laban sa mga ito. Nakita niya daw na pinag-aaralan din ito ang kumpanya nila at naisip kong tulungan siya. Trisha wanted to join too pero pinigilan ko siya. I told her na ako nang bahala. Once a bitch, always a bitch. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. I was able to buy 30% shares on Leviste Corporation nang wala kahirap-hirap. I set a meeting with them at ang may edad na Leviste ang nakaharap ko. He agreed on my terms at isinado na ang pagkakaroon ng sariling office sa building nila. Keep your friends close but keep your enemies closer, ika nga. Trisha was right. The best revenge is to own their own source of wealth. At yun ay ang kumpanya nila. Alam kong si Isabel ang nakabili ng other 30%. Kanino pa ba magmamanang pamangkin kong yon? Parehas kaming mag-isip. Kapag binigay ko sa kanya ang number of shares na hawak ko, it will make her the major shareholder of the company. Which means, she will own the company. She's not aware of any of this. Saka ko na lang sasabihin. Papunta ako ngayon sa building ng mga Leviste. Isasaayos ko muna ang kumpanya bago ito ibigay kay Isabel. Ito ang paraan ko para kahit paano ay makabawi ako sa naging kasalanan ko sa kanya noong baby pa siya. I put her life on danger noong kinidnap ko siya, kaya hindi ako papayag na may mananakit ulit sa kanya. I smelled pagbaba ko ng sasakyan. Ang matandang Leviste mismo ang naghihintay sa akin sa harap ng building nila. Good morning, Mrs. Velasquez. Anya. Good morning, Mr. Leviste. Shall we? Iginaya niya ako papasok. Nakangiting mga empleyado ang sumalubong sa akin. They even handed me a bouquet of flowers. Sumakay kami ng elevator at nakita kong sa 10th floor kami tumigil. Muling sinalubong ako ng mga empleyadong may ngiti. Na-orient marahil ang mga ito kung sino ako. Pumasok kami sa isang opisina. Mrs. Velasquez, welcome to your office and welcome to Leviste Corporation. Kahit papaano, ay natuwa ako sa ayos ng opisinang inihanda nila para sa akin. Nasa conference room nga pala ang members ng board, Mrs. Velasquez, and they would like to meet you. Naroon din ang anak ko na siyang kasalukuyang CEO ng kumpanya. Ang lalaki naging kasintahan ng pamangkin ko. It's rude to keep them waiting, Mr. Leviste. Let's go! Hinayaan ko siyang maunang maglakad. Nagsitayuan ang nakaupo sa mahabang conference table nang pumasok kami. Ladies and gentlemen, this is Mrs. Colleen Velasquez. As you all know, she bought 30 shares of this company and she will also be part of the management starting today. Isa-isa silang lumapit para kamayan ako. Pinasalamatan ako ng ilan sa kanila. They should. I help prevent this company from falling apart. Dapat lang na magpasalamat sila. Mrs. Velasquez, this is my son, Lorenzo Leviste, the CEO of Leviste Corporation. He's not bad himself. My niece knows how to choose her men. Nice to meet you, younger Leviste. Ngumiti ako sa kanya. The pleasure is all mine, madam. Welcome to the company. He extended his hand na tinanggap ko. They presented a brief overview of the company and its current financial situation. Bagay na alam ko na. After a few talks, we headed to the next room kung saan may mga nakahandang pagkain. Pinaghandaan nila ang pagdating ko. I doubt if they will be as welcoming as today. Once nilalaman nila ang tunay na dahilan kung bakit ako pumasok sa kumpanya nila. I was talking to the older Leviste. May sinabi itong ikinatawa ko nang biglang may humila sa braso ko. Sino kang babae ka? Ang lakas ng loob mong landiin ng asawa ko. Dito pa mismo sa loob ng kumpanya namin. I was shocked. Dinig ko rin ang pagsinghap ng mga taong naroon. Who the hell are you? I pretended na hindi ko siya kilala. But of course, kilala ko siya. As a matter of fact, kilalang kilala. Hindi ako pupunta ng gyera nang walang bala. This is scandalous, bitch. Ma'am, ang batang Leviste ay pumagit na sa amin. Hinila naman ng ama niya ang asawa nito. Lian, what are you saying? Siyang sinasabi ko sa iyo kagabi. Si Mrs. Velasquez,
ang bago nating kasosyo sa negosyo. Namutla ito sa sinabi ng asawa. I am not interested in your husband, Mrs. Liviste. I am happily married to a handsome and very loving man. I came here for business, and I don't deserve your outrage. Napalunok ito sa sinabi ko, saka mabilis na lumabas na sinundan ng asawa. I'm not surprised. Wala talaga itong modo. Sa kwento pa lang ni Isabel, ay mahalatang masama talagang ugali nito. I'm so sorry for all of this, Mrs. Velasquez. Apologetic na sabi ni Lorenzo. My mother's behavior just now is totally off of the line. It's fine. I just hope this won't happen again. I didn't came here to be humiliated. Nagpaalam dito at lumabas matapos mag-sorry. Maging ang ilang members ng board ay nilapitan ako at humingi ng pasensya. Pagkatapos namin kumain, ay pumasok na ako sa office ko. I dialed Trish's number. Hello? Anong balita, Kambal? Hello, Trish. Guess what? Nagharap na kami ng mangkukulam. What the term? Yung babaeng matapobre? Sinampal mo sana. My goodness. Tinignan ko ang screen ng CP ko. Si Trisha ba talaga ang kausap ko? Calm down, Trish. Mas high blood ka pa sa akin. Nasabihan pa nga akong nilalandi ko daw ang asawa niya. Baka si Zack ang landiin niya. Kapag nakita niya ang gwapo kong hubby, mas gwapo naman ang asawa ko. Wala akong kalma kapag ang babaeng yon ang pinag-usapan natin. Isabel never cried the way she cried habang nagkukwento sa mga sinapit niya sa mga taong yan. Alam kong nasaktan ang anak ko. Hindi ang tipo niya ang basta-basta iiyak. Dama ko ang galit ng kakambal ko. Don't worry, sis. Naka-strike one na ako kanina. More to go. Hindi nila alam ang bagyong tatama sa kanila. Take care, Colleen. Just tell me kung kailangan mo ng tulong. Hindi ko atrasan ng babaeng yan. I can do this. Huwag ka nang mag-alala. Ihalik mo na lang ako sa mga apo natin. I'll fix this as soon as possible para makauwi ako dyan. Love you, sis. I ended the call. Trisha is very forgiving person. Nagawa niya akong patawarin, pero oras na nasaktan ang anak niya, nakakalimutan niya ang bait niya. I should know. Minsan na rin siya nagalit sa akin nung nasaktan ko si Chloe. Binasa ko na lang ang mga papeles na nasa table ko. Hiningi ko ang financial report ng kumpanya, pati na rin ang status ng itinatayong mall. I already talked to Ian, ang RGC ang kukunin kong developer. I just need to present the proposal to the board of approval. At alam ko namang hindi nila ako bibiguin. Lorenzo's point of view. Ako ang nahiya sa inasal ni Mami sa harap ni Mrs. Velasquez. I'm sorry, okay? Hindi ko alam. Naabutan ko silang nag-aaway ni Dad sa loob ng opisina nito. Pabigla-bigla ka kasi. Hindi mo na inisip ang kahihiyan namin ng anak mo at ng pamilya natin? Ano na lang ang sasabihin ng board, Lian? Anong magagawa niyang sorry mo kung sakaling magbago ang isip ni Mrs. Velasquez dahil sa ginawa mo? Namumula si Dad. Dad, calm down. Humingi na ako ng paumanhin kay Mrs. Velasquez. Mukhang nabigla lang siya, pero hindi naman siya galit. Bumaling ako kay Ma'am. Mommy, you should apologize to her. Ipinahiya mo yung tao. Tama si Dad. Hindi mo man lang ba nakita na naroon ang mga board members ng kumpanya bago ka nagbitiw ng mga kung ano-anong salita? Hindi ko alam kung anong nakain ni Ma'am.